Nagsimula ang kwento sa isang tahimik na lawa, kung saan may isang batang babae na si Rin na nangingisda. Dati siyang caregiver, pero ngayon ay nag-aral siya ng acupuncture para sa trabaho. Sa huli, tinawag siya sa ibang mundo sa pamamagitan ng isang ritual ng pagtawag ng Saintess. Mahilig sa kalikasan si Rin, kaya naman sinisimulan niyang tuklasin ang lahat ng hayop, tanawin, at pagkain sa bagong mundong ito. Habang nangingisda siya, biglang may kumagat at sobrang excited siyang hinahatak to. Pero nagulat siya kasi yung nahuli niya ay isang napakalaking oni na lalaki. Si Rin, na-shock sandali sa itsura niya, pero pagkatapos ay nagdiwang sa nahuli niya. Pero naiisip niya kung makakasurvive ba siya dito sa mundo ng pantasya na punong-puno ng kakaibang mga bagay. Sa ngayon, pinupunasan niya yung basang lalaki at pinapasok sa tent niya para mag-cool off. Tapos, nagsimula na siyang mag-ihaw ng trout na nahuli niya sa lawa. Habang naamoy ng batang lalaki sa loob ng tent yung masarap na amoy ng pagkain, bigla siyang nagising, parang sumisigaw na ang katawan niya sa gutom. Habang nangyayari to, sobrang enjoy ni Rin sa isda niya, parang ito na yung pinakamasarap na pagkain sa mundo. Yung trout na nahuli niya, parang may magic, kasi ang sarap ng laman nito, hindi kayang tapatan ng mga ordinaryong isda at pampalasa. Pagkatapos niya purihin yung luto niya, ubos agad yung isang stick ng isda bago niya napansin na may tao palang nakatayo sa likod niya. Yung poor guy, nahihiyang humingi ng pagkain sa estranghero, kaya't nag-offer na lang si Rin ng konti. Tinatanggap niya ng masaya yung pagkain at nagsimula na siyang kumain, pero may ilan sa pagkain na na-stock sa lalamunan niya. Buti na lang, nagbigay si Rin sa kanya ng tasa ng barley tea para malunok yung pagkain. Kahit na mabilis siyang uminom para matanggal yun, na-inlove siya sa preskong lasa ng tea. Na-wash out ng barley yung mantika at lasa ng isda, kaya naman na-refresh yung panlasa niya para sa susunod na round. Tumango si Rin, natutuwa sa pagkilala niya sa mga pinili niyang lutuin. Tinanong niya siya kung handa na siya sa isa pang batch ng isda, kaya tumango siya at nagsimula ng kumain. Napansin ni Rin na wala na siyang laman sa grill, kaya naglagay siya ng isa pang piraso ng isda para lutuin. Nang matapos na silang kumain, nagpasalamat ang binata kay Rin sa tulong at nagpakilala bilang si Vil. Sinasabi niya na adventurer siya mula sa bayan ng Elridge. Na-curious si Rin kung paano napunta si Vil sa ilog, kaya sinabi ni Vil na nasaktan siya sa isang solo quest. Kanina lang, naliligo siya malapit sa isang ilog nang may mga halimaw na nanakaw ng lahat ng gamit niya. Kahit na nakuha ni Vil ang kanyang mga kagamitan, naubos na ng halimaw ang emergency food niya. Dahil dito, nagalit siya at sinubukan niyang umakyat sa puno para kumuha ng prutas. Sayang, nalaglag siya sa ilog at nahulog sa tubig bago siya natangay sa lawa. Nagulat si Rin sa kabobohan niya at nagtataka kung paano siya nakasurvive sa tubig. Sinabi ni Vil na ang lahi niya ay dragwool, na kilala sa tibay. Pero sayang, hindi kayang mabuhay ng dragwool na walang laman ang tiyan, kaya minsan nagiging tanga sila para lang sa pagkain. Tumatawa si Rin sa biro niya, pero nagtataka si Vil kung bakit siya sobrang carefree sa paligid niya. Pinapaalala niya na nagtitiwala siya sa isang totally random na tao sa gitna ng wala. Akala ni Vil na masyado siyang careless, at pumapayag si Rin sa mga alalahanin niya. Pero sinasabi niya na may skill siya na tumutulong sa kanya para malaman kung mapagkakatiwalaan ang isang tao. Tsaka, iniisip niya na mabait talaga siya. Nagulat si Vil kung paano niya nakuha yung conclusion na yun kahit na alam naman nilang unang nagkita sila nung hinayla niya siya mula sa lawa, habang binbring niya siya pabalik sa tent niya. Nagising siya saglit at napansin na basa at madumi yung mga damit niya. Para matulungan siya, nagcast siya ng magic spell na mabilis na nagpakinis sa kanya bago siya nawalan ulit ng malay. Nang makita ni Rin ang pag-aalala niya, naisip niya na mabait si Vil. Na-shock si Vil na sobrang dali niyang nagtiwala, pero hindi ito pinansin ni Rin at tinanong siya kung paano siya gumagamit ng magic. Dahil sa nahihiya siya sa masigasig na titig ni Rin, nagkunwari siyang normal lang sa mga tao sa mundo niya ang malaman ang mga simpleng magic spells. Nang marinig ito, sinabi ni Rin na galing siya sa ibang mundo, kaya sobrang interesado siya sa lahat ng magic spells. Hindi naiintindihan ni Vil kung paano siya napunta dito mula sa ibang mundo, kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagtawag sa Saintess. Naalala ni Vil ang isang lumang alamat. Sabi ng lolo niya, ang Saintess ay isang legendary na bayani na tinawag mula sa ibang mundo, nakatakdang talunin ang lahat ng mga halimaw at dalhin ang kapayapaan sa kanilang mundo.
Siyempre, pareho silang naniniwala na isa lang itong malaking mito. Sa totoo lang, si Rin ay chill lang sa araw niya dito sa Earth nang biglang may lumitaw na butas sa ilalim ng mga paa niya. Pagbagsak niya sa butas, napadpad siya sa isang royal palace sa New World, kung saan siya tinawag ng mga mage. Bukod kay Rin, may isa pang high school girl na tinawag din mula sa Earth. Agad na nahulog ang loob ng isang gwapong prince sa ganda ng ibang girl at tinawag siyang legendary saintess. Sumigaw siya kay Rin dahil sa wala naman daw itong kwentang skill, tapos may imperial mage na gumamit ng spell para i-teleport siya sa isang lawa. Pagka-teleport niya, ginamit ni Rin yung mga bagong skills na nakuha niya nung pumasok siya sa New World para manghuli ng isda at mag-survive hanggang makilala niya si Vil. Si Vil, galit na galit kasi parang tinapon lang siya ng prince sa gubat matapos siyang pilitin na i-summon mula sa ibang mundo. Pero si Rin, ayos lang sa kanya, kaya tiningnan ni Vil yung gamit niya. Aaminin niyang ang mga fancy camping gear niya ay talagang astig, at masaya si Rin dito. Tapos, nagtataka si Vil kung okay lang siya kasi nawala siya sa kanyang bayan at pamilya. Ngumiti si Rin, tuwang-tuwa sa pag-aalala niya. Kahit na normal na sobrang mag-aalala siya sa isang bagong lugar, natutunan na niya ang bagong skill na tinatawag na survival in the new world. Ang skill na to ay nagbibigay kakayahan sa kanya na makisama sa kahit anong paligid at nakakatulong din para manatiling kalmado siya, physically at mentally. Plus, yung survival skill niya, nakakatulong para ma-detect ang panganib, kaya naman si Rin ay chill lang sa bagong environment na to. Nang marinig to, nagulat si Vil kasi ang ability niya ay parang biyaya para sa mga adventurers. Nagtataka siya kung bakit akala ng prinsipe ay walang kwenta to, kaya naisip ni Rin na baka nag-expect siya ng something flashy para sa legendary saintess. Tapos, sinasabi niya na may isa pa siyang nakakagulat na skill. Bago pa makapagpakita si Rin, umuugong na yung tiyan ni Vil dahil gutom na siya, kaya humihingi siya ng pagkain sa kanya. Nagulat si Vil na marunong siyang magluto, pero sabi ni Rin, hindi naman talaga. Tapos, naiisip niya kung dapat ba niyang ipakita sa kanya yung buong kusina niya, kasi mukhang mapagkakatiwalaan naman si Vil. Kaya nagdesisyon siyang ipakita ito sa kanya. Pagtaas niya ng kamay, nag-chant siya ng command, at biglang nag-appear ang isang van mula sa wala. Sinasabi ni Rin na yung special skill niya ay nagtatago sa van maliban na lang kung gusto niyang ipakita ito sa isang taong pinagkakatiwalaan niya. Pumasok siya sa pinto ng van, at may strange dimensional portal sa loob. Sinundan siya ni Vil papasok sa portal at parang na-stun siya sa nakita, isang buong living space sa loob, hindi makapaniwala sa weird na tanawin. Mabilis siyang umalis sa van, akala niya parang may itim na mahika. Pero bumalik siya ulit, at nagulat pa rin siya katulad ng dati. Sinabi ni Rin na gumagamit ang van ng spatial magic technique, kaya parang walang katapusang espasyo para sa kahit anong gusto niya. Pinakita pa niya sa kanya ang isang ref na puno ng pagkain, at sinabi niyang nagmamagic ito para mag-replenish ng kahit anong kinukuha niya mula rito. Nagtataka si Vil kung paano nakakagawa ng mga bagay yung van, kaya't ipinaliwanag ni Sorin na nagko-convert ito ng mana mula sa paligid para maging magagamit na resources. Sabi niya, bukod sa ref, yung lavabo niya kayang gumawa ng walang katapusang tubig gamit ang mana, at yung toilet niya, kayang i-dispose lahat ng basura sa pamamagitan ng pag-convert nito sa mana. Nang marinig ni Vil yung mga kakaibang kakayahan na to, sinabi niyang sobrang lakas ng truck ni Rin, parang fortress na walang kapantay. Dahil sa mundo nila na puno ng halos walang katapusang mana, kayang-kayang suportahan ng truck ni Rin ang isang buong pamilya na may walang katapusang supplies. Ngumiti siya at sabi, wala pa siyang balak magdomina sa mundo. Nagtataka si Vil kung paano kayang hindi mapansin ng royal family yung op spell niya. Sabi ni Rin, pwede lang gamitin ang van sa labas, kaya malamang hindi nila ito nahalata. Tapos, tumayo siya para maghanda ng dinner. Hindi marunong magluto si Vil, kaya nagdesisyon siyang lumabas para maghanap ng mga halimaw sa paligid. Pagkatapos, bumalik si Vil mula sa patrol niya na may dalang karne mula sa isang almiraj na halimaw. Naalala ni Rin na nakakita na siya ng ganun dati, nagulat siya na may nakakain na karne pala ito. Nagpasalamat siya kay Vil sa tulong niya, kaya ngumiti si Vil bilang sagot. Kahit na biglang nahulog siya sa charm ni Vil, nakabawi siya sa gulat at inihanda ang hapunan. Kasi gumawa siya ng isang buong lamesa ng mga komplikadong recipe mula sa lupa, akala ni Vil ay pinagsasalo-saluhan siya ng isang masarap na handaan.
Nag-iisip siya kung okay lang bang kumain ng ganitong mamahaling pagkain ng libre, kaya't sinabihan siya ni Rin na go lang. Umupo silang dalawa at nagsimula ng kumain, at si Rin ay nag-umpisa sa risotto. Ang saya niya sa kanin na gawa sa gatas ng trout, tapos lumipat siya sa iba pang mga putahe na gawa sa karne ng Almer Adge. Habang nangyayari yun, si Vil ay nanginginig matapos kumagit ng isang beses. Nagtataka si Rin kung ayaw ba niya sa pagkain, pero si Vil, sobrang naguguluhan siya sa sarap ng lasa. Pagkatapos niyang makabawi, tinilamsik niya lahat ng pagkain at humingi pa ng dagdag kay Rin. Pagkatapos ng hapunan, tinanong ni Vil si Rin kung chef ba siya sa dati niyang mundo. Sinasabi niya sa kanya na hobby chef lang siya. Pero sa tingin niya, dapat siyang maging proud sa sarili niya. Sa mundo niya, mas simple yung pagkain ng mga tao, kaya karamihan sa kanila hindi kayang gawin yung mga amazing na putaheng kaya niyang lutuin ng madali. Tinanong niya si Rin kung anong plano niya pagkatapos nilang makalabas sa gubat, at umamin siya na wala pa siyang ideya. Sa galing niya sa survival, okay lang sa kanya na mag-chill sa labas habang nag-iisip ng plano. Sinasabi ni Vil sa kanya na hindi siya makakapasok sa mga bayan ng walang ID. Ang mga salitang yun ay nagdadala sa kanya pabalik sa realidad, at na-realize niya na hindi siya pwedeng maglibot magpakailanman. Tinanong ni Vil kung gusto niyang sumama sa grupo niya. Sinasabi niya na lahat ng kasama niya sa party ay sobrang pangit magluto, kaya tuwing kailangan nilang kumain sa labas, parang bumabagsak ang moral nila, lalo na't may chef pa na kasama. Akala niya, malaking tulong ito para sa morale at performance ng buong grupo. Pagkatapos niyang ipahayag ang alok niya, umalis si Vil at si Rin naman ay pumasok na sa van niya para matulog. Naiisip niya ang mga sinabi niya at yung paraan kung paano niya ito binitiwan ng may damdamin, at biglang bumibilis ang tibok ng puso niya. Siniguro din ni Vil sa kanya na sa party niya, may mga lalaki at babae, kaya hindi siya kailangang mag-alala na maharas. Dahil alam niyang wala na siyang ibang mapupuntahan, nagdesisyon si Rin na tanggapin ang alok niya kinabukasan. Nagpasalamat si Vil sa tiwala niya at nagmungkahi na bumalik sila sa bayan niya. Pero humingi si Rin ng ilang oras para mangolekta ng mga damo sa kagubatan. Sinabi niya na yung mga gubat sa paligid ay may mga mahalagang parsley, kaya pumayag si Vil na tulungan siyang mangolekta nito. Sa daan, tinanong niya si Vil kung anong klase yung party niya. Sinabi ni Vil na yung party nila ay tinatawag na smorgasbord, at may espesyalista sila sa magic at alchemy na si Ed. Bukod sa kanya, nandyan din si Eria, na isang ere na kayang gumamit ng spider webs. Sa wakas, ang huli nilang kasapi ay isang elf priest na si Zinan. Habang naririnig ni Rin ang mga pangalan at lahi na to, naiisip niya ang isang ideal na pantasyang bersyon ng mga taong yan. Sa gitna ng saya niya, napansin niya ang mga masasarap na berries malapit sa kanya gamit ang survival skill niya. Agad siyang tumakbo para kolektahin to, pero bigla na lang may grupo ng mga uwak na lumipad mula sa puno ng berries. Nang bumaba ang depensa ni Rin, hindi niya agad naisip na delikado pala yung mga uwak na yun. Habang papalapit na sila sa kanya, hindi siya nakareact. Buti na lang, nandyan si Vil para protektahan siya at napabagsak ang mga uwak sa isang swipe lang ng espada niya. Medyo na-shock si Rin sa mga nangyari, pero agad din siyang nagpasalamat kay Vil at humingi ng tawad dahil sa gulo na nadulat ng kanyang kapabayaan. Ngumiti siya, sinisigurado siyang aalagaan siya ng grupo niya mula ngayon. Habang si Rin ay nahihirapan pa ring makabawi sa kanyang nakakasilaw na charisma, tinuro ni Vil ang ilang loot na iniwan ng mga natalong halimaw. Kinuha nila ang loot at sinunggaban ng mga spices ni Rin bago sumakay sa van niya para mag-drive papuntang bayan. Nagulat si Vil na ang malaking metal na van ay mabilis palang humandar. Sabi niya na sa bilis nila ngayon, makararating na sila sa bayan niya sa loob ng 3 oras, sobrang bilis kumpara sa pinakamabilis na karwahe sa mundo nila. Si Rin naman, nag-aalala kasi may masking function yung van niya, kaya di siya makikita ng tao, kaya worried siya na baka maaksidente at matamaan yung iba. Sinabi ni Vil na may shortcut papuntang bayan sa pamamagitan ng bundok. Kaya kinuha ni Rin yung shortcut kasi design yung van niya para sa outdoor driving. Bigla siyang huminto kasi may naramdaman siyang panganib. Sa harap nila, may malaking halimaw na tinatawag na fire bear na biglang sumulpot at umuungal ng malakas. Si Vil ay nagulat kasi ang fire bear ay isang delikadong halimaw na hindi naman karaniwang nandito. Bigla, may isang batang babae na nahuli ang bear gamit ang mga sinulid, pero madali lang itong nakatakas.
Malapit lang, may isang lalaking may pulang buhok na sumisigaw sa oso kasi nasaktan yung asawa niya, habang pinapanood silang dalawa mula sa malayo. May elf na nang-aasar sa kanya kasi sobrang overprotective niya. Pero since yung oso ay sa sutla lang ng asawa niya nagkaproblema, kilala ni Vil yung tatlong to na sina Arya, Ed, at Zenon. Si Rin, nag-aalala siya para sa mga kasama niya, pero si Vil, confident na lumabas ng van, handang ipakita kung ano ang kaya ng grupo niya. Pumasok siya at tinanggal yung oso. Ngumiti si Zenon, masaya sa biglang pagdating ng mga kasama niya. Si Ed at Arya, ngumiti rin, tuwang-tuwa na nandito na siya. Pero sayang, wala silang oras para mag-enjoy sa pagkikita kasi nandyan yung galit na apoy na oso na nakatingin sa kanila. Kaya si Vil nagpaalala sa lahat na maghanda na sa atake. Nanunood si Rin sa standoff mula sa loob ng van niya, sobrang excited na makita kung paano lumaban ang isang tunay na adventure party. Unang umatake yung oso, naglabas ng mga fireball. Pero ang dali lang niyang na-block yun gamit ang ice wall spell, tapos sinimulan niyang asarin yung oso. Bigla, napansin niya na isa sa mga atake ng oso ay nagpasabog ng malaking puno na papatak sa kanya. Wala na siyang oras para makareact, pero si Arya, tinamaan yung puno gamit ang spider webs niya. Sinermonan siya nito dahil sa pagiging overconfident, pero si Ed, enjoy lang na nakakuha ng atensyon mula sa misis niya. Nakita ni Zenon yung magkasintahan na nag-aaway, alam niya na si Ed ay magpapakyut para makuha yung atensyon ni Arya. Kaya sabi niya kay Vil, "Dude, seryosohin mo na to." Tumango si Vil at biglang lungkot sa oso, nahati ito sa isang hampas lang. Naisip ni Vil, ang dali namang patayin ng oso na to, at alam din ni Zenon na naglalaro lang si Ed sa mga spell niya, kaya walang totoong panganib. Biglang lumapit si Ed, parang panic mode na siya, parang may emergency. Ipinakita niya si Arya kay Zenon, sinasabing nagkaroon siya ng maliit na gasgas sa laban, samantalang si Ed, akala niya kahit pinakamaliit na gasgas sa katawan ng mahal niyang asaw ay katapusan na ng mundo. Say nang malalim si Zenon sa kakakringe niyang ugali. Pero, nagcast pa rin siya ng healing spell para mawala yung scratch. Pagkatapos magkalma ng lahat, tinanong ni Vil yung grupo niya kung bakit sila nandito. Sinabi nila na nag-iipon lang sila ng mga resources. Habang naglalakbay sila, nakasalubong nila yung mga baguhang grupo na nahihirapan sa makapangyarihang fire bear, kaya tumigil sila para talunin ito. Tumango si Vil, pero sinabi niyang hindi dapat ganitong kalalakas na halimaw ang naglalakad sa beginner area. Sumuporta si Zenon, na nagmungkahi na ipaalam ito sa Adventurers Guild. Tinanong ni Ed si Vil kung paano niya sila natagpuan, kaya tinawag niya si Rin. Bigla na lang, lumabas siya mula sa kanyang camper van. Kahit na nakita yun ni Vil, hindi nakikita ng ibang kasama niya yung van kasi hindi sila authorized ng camping skill ni Rin, kaya totally invisible ito sa kanila. Kaya naman, para sa kanila, parang bigla na lang siyang tumalon mula sa kawalan. Wala siyang ideya kung ganoon ka-shocking yung pagpasok niya. Sa halip, nagsimula siyang fangirl sa lahat ng mga adventurers. Naguguluhan sila, kaya tinatanong nila si Vil kung sino siya at paano siya biglang nandyan. Pero hindi pinansin ni Vil yung huling tanong at sinabi na si Rin ay kaibigan na pumayag na maging porter at chef nila. Nang marinig ito, lahat sila nagulat, kasi ang masarap na pagkain ang pinakamalaking luho para sa kanila. Excited na hinawakan ni Arya ang kamay ni Rin at tinanong kung totoo bang kaya niyang magluto ng masarap. Habang excited siya sa ibang dahilan, kinakabahan si Rin na makasama ang napakagandang babae. Pumasok din si Ed, nagtataka kung marunong bang magluto ng karne si Arya. Tumango siya, kaya't nagpapasalamat si Zenon sa Diyos kasi finally, nahanap na nila ang kanilang kaligtasan. Nakita ang reaksyon ng lahat, nagsimula nang tumawa si Vil at tinanong si Rin kung naintindihan na ba niya ang halaga ng isang tunay na chef sa mundo nila. Tawa siya nang medyo kinakabahan, tapos nag-alok na magluto ng pagkain para sa lahat kasi sobrang excited nila. Nagtataka siya kung anong lulutuin, tapos naisip niyang magluto ng karne na nakuha niya mula sa Dark Crows. Pag narinig ng mga kasamahan niyang medyo kulang sa nutrisyon yung usapan tungkol sa karne, biglang naglalaway na sila. Pumasok si Rin sa van niya para ihanda yung mga sangkap at kinuha yung karne ng uwak. Noong na-ambush siya, di siya masyadong nag-focus, pero alam ng survival skills niya na masarap ang karne ng mga delikadong ibon. Ngayon, nandyan na ang malambot na karne sa harap niya. Agree na siya sa skills niya at excited na siya sa magiging resulta.
Nagdesisyon siyang magdagdag ng toyo, cumin, asukal, at coriander para makagawa ng simpleng teriyaki-flavored na barbecue. Pagkatapos niyang ilagay ang mga pampalasa, kinuha niya ang karne mula sa van niya para lutuin ito sa grill habang nilalagay niya ang mga piraso ng karne sa skewer. Napapansin ni Rin na lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Medyo nalilito siya, kaya't ipinaliwanag ni Vil na hindi pa nakikita ng iba pang miyembro ng grupo ang kanyang camper van, kaya parang naguulat siya mula sa realidad tuwing papasok siya dito. Sa wakas, naintindihan ni Rin at nagtataka kung dapat ba niyang payagan ng iba pang kasama na makita ang kanyang van. Pero sabi ni Vil, itago muna ito ng kaunti para patuloy na matis sila. Matapos ang ilang sandali, ready na ang mga unang karne sa grill. Kahit na sobrang gusto ni Rin tong simpleng skewers na kinakabahan siya kasi iniisip kung magugustuhan din ito ng mga party members niya na para bang galing sa ibang mundo. Wala siyang ideya na para sa mga pulubi na ito, parang 5-star meal na to kasi halos hindi na sila marunong magluto ng uling. Sa wakas, in-serve na ang pagkain at lahat sila na in love agad sa lasa pagkakita pa lang nila, lalo na nung sinubukan na nila. Kahit si Rin nagulat sa kung gaano nila gusto yung luto niya, sobrang saya niya. Ngumiti siya at sinabi sa kanila na kumain lang ng kumain. Pagkatapos, nagtanong siya kung paano yung lasa ng pagkain, pero lahat sila tahimik lang. Si Arya ang unang lumapit kay Rin. Biglang niyakap siya at sinabing mahal na mahal siya. Naka-enclose sa mga bisig ng magandang babae, para bang matutunaw si Rin. Nakita ni Ed na sobrang lapit ng asawa niya sa kanya, kaya't nagalit siya at itinulak siya palayo. Tapos, nagsimula na rin siyang magpakaador sa masarap na pagkain nito. Sinasaluduhan din ni Zenan ang luto ni Rin, kaya tinanggap ni Rin ang kanyang papuri at umaasa siyang magugustuhan nila ang iba pang pagkain na ihahain niya. Nang maayos na ang lahat, naisip ni Vil na oras na para umuwi sa Elridge. Para simulan ang kanilang biyahe, pinayagan ni Rin ang iba pa sa grupo na makita ang kanyang van. Nang makita nilang lumabas ang kakaibang metal na kahon mula sa wala, muling naiiwan silang walang masabi. Ngumiti si Rin at tinanggap sila sa loob. Maya-maya, nag-umpisa na silang magtungo sa syudad. Habang nakaupo ang ibang kasama sa sasakyan, amazed na amazed sila sa bilis nito. Nang malaman ni Ed na umaandar ito gamit ang mana, naisip niya na siguradong kailangan ng maraming makapangyarihang magic formations para lang mapanatili ang fuel consumption ng sasakyan. Nang marinig ni Rin kung gaano kakomplikado yung teknolohiya niya, natuwa siya na naitago niya ito sa karamihan. Tumango si Vil, pero inamin niyang inireport niya yung pag-summon niya ng Saintess sa Adventurers Guild. Sinabi niya na yung pag-summon ng Saintess ay pwedeng ilagay sa panganib ang bansa niya, kaya nagtataka si Rin kung ano ang ibig niyang sabihin. Inamin ni Vil na nasa isang bansa silang tinatawag na Riesfeld, isang payapang bansa ang kanilang isla, kaya di na nila kailangan pang tumawag ng Saintess para labanan yung mga halimaw sa paligid. Noong unang panahon, sobrang makapangyarihan ang lahing tao sa mundo nila, na umabot na sa punto na minamaltrato nila lahat ng ibang lahi. Para labanan to, nagkaisa yung iba at tumakas sila papunta sa bansang ito. Bukod sa mga non-human na lumipat, marami ring mababait na tao na naniniwala sa kapayapaan at pagkakapantay-pantay ang sumanib sa kanilang bansa. Masayang tinanggap ng mga katutubong hindi tao ang mga mabubuting tao, at sa paglipas ng panahon, umunlad ang bansang isla at naging self-sufficient. Sayang lang, dahil sa kanilang masamang nakaraan sa mga dayuhang tao, ang mga mamamayan ng Riesfeld ay nananatiling nag-aalinlangan sa kanila para maiwasan ang mga Saintess na may masamang intensyon na makapasok. Ipinagbigay alam ni Vil kay Rin ang tungkol sa hitsura niya sa Elridge Guildmaster, kasi yung Elridge ang daungan ng bansa. Nang marinig to, hindi natatakot si Rin, kasi nagtitiwala siya kay Vil. Sa halip, excited siya na matikman ang exotic na seafood ng El Rashien. Nagtatawa si Vil sa reaksyon ni Rin, tapos tinuro niya na nandito na sila sa syudad. Habang tumitingin si Rin sa harap, namangha siya sa laki ng mga pader ng syudad. Pagkatapos, ipinarada niya ang van sa isang ligtas na lugar at pinababa ang lahat. Pumasok sila sa syudad na naglalakad, at si Rin ay nagningning sa saya sa kakaibang vibe ng lugar. Sinabi ni Vil sa lahat na tutulungan niya si Rin na magparehistro sa guild, kaya nagpa siya si Zenon na maghanda para salubungin siya sa kanilang bahay. Ayaw nilang mawala ang mahal nilang kusinira sa ibang grupo, kaya pinagsabihan ni Ed si Vil na bantayan mabuti si Rin. Niyayakap siya ni Eria at binabati ng safe na biyahe,
na nagpasiklab lang ng selos sa kanyang asawa. Mamaya, sa Adventurers Guild, sinalubong sila ng receptionist na si Sheila, na medyo may pagkakagulo ang itsura. Agad na na-melt si Rin sa cute ni Sheila, nagtatanong kung anong klaseng nilalang siya. Sinabi ni Vil na andito siya para i-register ang bagong party member, kaya kumuha si Sheila ng registration form. Pero napansin niya si Rin na nag-aapoy dahil sa sobrang cute. Sinabihan ni Vil si Rin na magpakamahinahon, kasi si Sheila ay isang ganap na tao, pero okay lang kay Sheila na tawagin siyang cute. Pagkatapos, pinirmahan ni Sheila yung form ni Rin, sinasabi na opisyal na siyang miyembro ng Team Smorgasbord. Nang binasa ni Rin yung nakasulat sa form, nalaman niyang yung sulat niya sa Japanese, nagiging universal language na. Kaya niyang basahin yung native language, pero weird ang pakiramdam niya. Bainbati siya ni Sheila at sinasabing good luck sa kanya. Tumango si Vil bago dalhin si Rin para makilala ang guildmaster, si Tori. Nang umupo sila, maayos na nagpakilala si Rin at humingi ng tulong. Nakita ni Tori ang kanyang magalang na asal at hindi siya makapaniwala na nakahanap si Vil ng normal na tao. Tumawa si Vil, sinabing na-verify niya na ito bago siya kunin, kaya hindi na dapat pagdudahan ang pagkatao niya. Humingi ng tawad si Tori sa sinabi niya, sinabing wala siyang balak na makasakit. Tapos, binalikan niya si Rin ng bati. Kanina, nag-send si Vil ng emergency message kay Tori, kaya akala niya may nangyaring masama. Ngayon, nakaharap si Rin na parang inosente, naisip niya na hindi naman pala sulit yung pag-aalala niya para sa mabait na saintess na parang galing sa fairy tale. Tinanong ni Tori si Rin kung paano siya napunta sa mundong ito, kaya ikinwento niya ang buong kwento niya. Sabi niya, tinawag siya mula sa ibang mundo, pero hindi agad naniwala si Tori. Gusto niyang tingnan ang status ni Rin para makita ang special skill niya, pero binalaan siya ni Vil na huwag lumapit. Sinabihan ni Tori si Vil na wala siyang masamang balak, kaya pumayag si Rin na ipakita ito sa kanya. Basta't di lang siya matututo ng mga pribadong impormasyon tungkol sa kanya, nakangiti siyang nagpapaliwanag na yung mga status magic ay hindi naman ganoon ka-advanced para malaman ang lahat tungkol sa isang tao. Nang marinig ito, nagulat si Rin kasi yung survival skill niya kayang malaman kahit gaano kitoto ang isang tao. Ngayon, mas nakakaramdam siya ng seguridad nang malaman niyang hindi basta-basta makikita ng ibang tao ang mga kakayahan niya at madidiskubre ang mga sekreto niya. Di nagtagal, natapos na ni Tori ang pag-scan sa mga skills niya. Sinasabi niya na meron siyang Outlander class na ibinibigay sa mga tao mula sa labas ng kanilang mundo. Ayon sa mga alamat, ang mga Outlander ay pwedeng makakuha ng espesyal na class at may kasamang random na extra skill. Nang marinig ito, finally naintindihan ni Rin na ang espesyal niyang class ay Traveler, at si Campy the Van ang kanyang special skill. Pero, si Vil ay hindi satisfied sa paliwanag ni Tori. Nagtataka siya kung bakit ang dami niyang pagdududa sa sarili niyang kakayahan, kaya pinapaalala ni Tori sa kanya na yung pagtawag sa saintess ay hanggang ngayon ay parang alamat pa lang. Tapos, nag-iisip si Vil kung bakit yung mga banyagang tao ay kailangan pang tumawag ng saintess. Nagtataka siya kung talagang may sobrang malaking krisis na kailangan ng napakalakas na skills. Sabi ni Tori, wala pa siyang narinig na balita tungkol sa global na krisis, kaya hindi pa klaro kung ano talagang balak ng kaharian ng tao. Pero, naiisip niya na yung naunang engkwentro ni Vil sa Fire Bear baka may kinalaman. Kadalasan, hindi naman lumalabas yung mga halimaw sa mga beginner areas, so baka connected to sa crisis na dinaranas ng mga tao. Tapos, napansin ni Tori na parang mas mahina yung Fire Bear kumpara sa dati sa grupo ni Vil. Lahat ng mga weird na senyales na to, mukhang kainahinala, kaya sinabihan niya si Vil na palakasin ang seguridad sa Elridge kasama ang grupo niya. Nakita ni Vil na kailangan niyang gawin ito para sa lahat, kaya pumayag na siya. Na-realize niya na kasali siya sa isang prestigious na party na talagang mapapansin ng guildmaster. Masaya si Rin sa desisyon na yun. Pagkatapos, bumalik sila sa main home ng Smorgasbord, kahit na lahat ay sinisikap na bigyan si Rin ng mainit na pagtanggap. Pero, na-distract sila ng mga umuungal nilang tiyan. Ngumiti si Rin, masayang-masaya na magluto ng isa na namang masarap na hapunan. Sa pagkakataong ito, lumampas siya sa simpleng barbecue. Nagsote siya ng mga kabute, nagluto ng kanin sa rice cooker, at nagmarinate ng maraming karne sa espesyal na sausawan. Sa huli, nakagawa siya ng masarap na ulam na may kabute at kanin, ilang creamy na omelet,
at malaking serving ng stir-fried na karne. Sinimulan ni Rin na ipaliwanag ang lahat ng kanyang mga putahe sa mga naghihintay na foodies, pero tahimik lang silang lahat, nakatitig sa pagkain, para bang mga simpleng tao. Kahit yung malambot na omelet niya, para bang ginawa mismo ni Gordon Ramsay. Sabik na kumain, tinanong nila si Rin kung pwede na. Agad namang pumayag si Rin, kaya lahat sila nagsimula ng kumain. Parang umakyat sa langit lahat ng tao sa mesa dahil sa sobrang sarap. Na-realize ni Vil na mas masarap yung stir-fry kapag may kanin, kaya nag-ayos si Ed na kumuha ng bag sa tabi. Si Arya at Zina naman, nag-prepare din para tumulong sa food, kaya sinabihan sila ni Rin na chill lang. Sabi niya, ang dami pang natirang pagkain, kaya unahin muna nilang ubusin yun bago kumuha ng iba. Nag-agree sila na tapusin muna yun, kaya ngumiti si Rin at pinanood silang kumain. Kinabukasan, nagising si Rin sa bago niyang kama, kahit na inasahan niyang mahihirapan siyang matulog sa bagong mundong ito. Napagtanto niyang hindi niya namimiss ang dati niyang buhay, may maayos at malinis na bahay, magandang tanawin sa labas ng bintana, at mga kasama na mapagkakatiwalaan. Handang-handa na siyang simulan ng bagong buhay bilang isang adventurer. Mamaya, pagkatapos mag-agahan, nagtipon ang lahat para pag-usapan ang susunod nilang misyon. Bilang leader ng grupo, sinasabi ni Vil na magpapatrol sila sa paligid ng Elridge City. Para magsimula, gusto niyang suriin yung tabi ng dagat. Tinanong niya yung ibang mga kasama niya kung anong masasabi nila, habang nakikinig lang si Rin. Sumagot si Ed, sabi niya dapat daw kumuha sila ng maraming seafood habang naglalakad. Sang-ayon din sina Zinan at Arian, kaya nagdesisyon si Vil na ang tabi ng dagat ang susunod nilang destinasyon. Nang marinig to, sobrang nagulat si Rin, sinasabi na seryosong misyon to, hindi ito picnic. Nainis din siya na lahat ay iniisip na ang tanghalian kahit kakagawa lang niya ng masarap na almusal. Sabi ni Arya, ang sarap kasi ng almusal ni Rin, kaya excited na rin siyang magtanghalian. Tapos, may kumatok sa pinto nila. Si Rento, isang cat beastman. Nakilala ni Ed si Rento bilang isa sa mga rookie party na nailigtas nila mula sa apoy ng oso kanina. Ngumiti si Rento, gustong magpasalamat sa Team Smorgasbord sa pagliligtas sa buhay ng lahat. Hindi masyadong iniisip ni Vil to. Sabi niya kay Rento na tungkulin niyang suportahan ang mga mas batang rookies, at hinihimok niya rin si Rento na gawin yan kapag lumakas na siya. Nang marinig ni Rento yung mga nakaka-inspire na salita, parang kumikislap ang mga mata niya sa paghanga. Natutuwa rin si Rin sa reaksyon niya, kaya't nagpakilala na rin siya. Nalaman ni Rin na si Rento ay lumaki sa isang ampunan ng simbahan, at naging adventurer siya para makasurvive. Nang marinig to, naawa siya kay Rento at sa iba pang mga ulila, kaya't mabilis siyang naghanap ng something. Tapos, naglabas siya ng mga magic blueberry cookies at sinabihan si Rento na ibahagi to sa ampunan. Pagkatapos siyang pasalamatan ni Rento at umalis, biglang nagtinginan ang ibang mga kasama sa kanya na parang may galit. Siyempre, lahat sila galit kasi binigyan niya si kuya ng masarap na dessert tapos walang natira sa kanila. Mabilis na sinagot ni Rin na may inihandang blueberry cookies pa siya para sa team, kaya medyo kumalma na sila. Pagkatapos nun, sinimulan na niyang imaneho silang lahat sa kanyang camper papunta sa tabing dagat. Sa daan, masayang-masaya sina Arya, Ed, at Zenon habang kinakain ang kanilang bahagi ng blueberry cookies. Sayang, kasi wala silang port entry permit, kailangan pang mag-long drive ni Rin para makarating sa dagat. Okay lang sa kanya yun, kasi trabaho niya talagang dalhin ang team kahit saan. Buti na lang mabilis yung van niya, kaya mabilis silang nakarating sa beach. Doon, sobrang excited si Ed na makipag-date sa asawa niya, kaya pinapaalalahanan siya ni Zenon na gawin din yung mission niya. Tapos, kinuha ni Vil yung espada niya habang nagpre-prepare na siyang umalis. Na-shock si Rin na bigla na lang lumalabas yung espada niya, kaya sinabi ni Vil na naka-register yun sa isang special magic contract. Kahit na sobrang convenient dalhin ng mga magical weapons, sobrang mahal din nila, kaya karamihan sa mga adventurer, wala nito. Nang marinig ito, naisip ni Rin na siguradong sobrang mahal ng storage dito sa bagong mundong ito, lalo na't walang mga bottomless bags para mag-imbak ng mga gamit. Ang walang katapusang storage van niya ay siguradong sobrang mahalagang kakayahan dito. Di nagtagal, umalis na yung grupo. Imbes na mag-ipon ng impormasyon, nag-fishing trip na lang sila.
Samantalang si Rin, naghahanda ng lunch nila sa camper. Ngayon, nag-chop siya ng maraming gulay para mabalance yung pagkain nila. Habang pinapanood niya si Rin na nagpre-prepare, parang nalungkot si Arya kasi ayaw niya talaga ng veggies. Sinabi ni Rin na makakatulong ang mga gulay sa katawan niya dahil sa mga micronutrients, pero obvious na wala talagang pakialam si Arya. Binigyan siya ng malaking isda na nahuli sa dagat, at tinanggap ni Rin yun bilang pangunahing sangkap para sa lutuin niya. Nagsimula siyang balatan yung kaliskis ng isda, nagpaplano ng masarap na pritong ulam. Habang nakangiti ng nakakaakit, lumapit si Arya sa kanya. Tapos, tinanong niya si Rin kung may gusto ba siyang tao. Nang marinig to, halatang nahihiya si Rin, pero nung ngumiti si Arya ng sweet sa kanya, parang natunaw na lahat ng depensa niya. Tinanong niya si Rin kung ayaw ba niya kay Vil, kaya tumango-tango siya ng hindi. Pero, malinaw kay Rin na hindi pa siya gaanong kilala si Vil para ma-in-love siya. Nadismaya si Arya sa sagot niya, kaya nag-iisip siya kung paano pa siya mapapano. Bigla, nagbago ng laro si Rin at tinanong siya kung paano niya nakilala si Ed. Dito, nawala lahat ng tiwala ni Arya, at bigla siyang namula parang dalaga. Nakita yung cute na reaksyon ni Arya, si Rin nagiging mas matapang at mas pinipikin pa siya. Bigla na lang bumalik sina Ed at ang iba galing sa pangingisda, at nakita nilang namumula si Arya sa hiya. Sinabi niya kay Ed na sobrang pinahiya siya ni Rin, kaya nagkamali ng isip si Ed tungkol sa nangyari. Bago pa man siya makagalit, mabilis na sinabi ni Rin na tinanong lang niya si Arya tungkol sa unang pagkikita nila ni Ed. Nang marinig ito, naisip niya na sobrang na-e-embarrass ng misis niya sa maliit na kwento. Tapos, nagsummon siya ng malaking cube ng tubig na puno ng buhay na pusit. Si Rin, sobrang excited, agad siyang nag-isip ng lahat ng putahe na pwede niyang gawin. Lahat ng tao nagulat, kasi hindi naman sila madalas kumain ng pusit. Pero dahil sa galing ni Rin sa pagluluto, nagdesisyon silang pagkatiwalaan siya. Pagkatapos, sinerve ni Rin ang tanghalian, excited na makita ang reaksyon nila sa bagong putahe. Sayang, mukhang disappointed ang iba sa party kasi may gulay sa plato nila. Pinakalma ni Rin sila na masarap ang mga gulay, kaya si Arya ang unang sumubok. Agad na nahulog siya sa pagkain, kaya't sumunod na rin ang iba. Di nagtagal, parang umakyat na sila sa langit sa sarap ng tamang lutong eggplant parmesan. Enjoy na enjoy din sila sa tomato rice ni Rin, nagugulat na ang simpleng veggie dish ay sobrang sarap. Sa wakas, pinaalala ni Rin na gumawa rin siya ng meat dish gamit ang sea bass. Pagkatapos kumain ni Arya, tinanong niya si Rin kung may gusto ba siyang espesyal na sangkap para sa mga susunod niyang lutuin. Nag-suggest si Rin na kumuha ng mga shellfish at iba pang isda, kaya't nag-ayos na ang lahat para sa isa na namang fishing trip sa beach. Bigla, naabala ang saya nila nang may mga lokal na lumapit at humingi ng tulong. Nang sumunod sila sa mga lokal, nakita nila ang isang beach na killer whale na nahihirapan sa buhangin. Nagulat si Rin na may mga orca pala sa mundo, pero ipinaliwanag ni Vil na ang isdang ito ay tinatawag na prankster. Sa mundong ito, ang mga prankster ay mga malilikot na isda na mahilig manggulo sa mga adventurer sa tabing dagat. Nang mapansin ang presensya nila, tumingin ang prankster pabalik at nakipag-usap kay Rin sa isip. Sinabi niya na may magandang dahilan kung bakit siya na-stranded sa buhangin. Kanina, sinubukan niyang mag-prank ng mga adventurer sa beach sa pamamagitan ng pagtalon sa kanila. Pero nakalimutan niyang wala na siyang daan pabalik sa dagat at nauwi siya sa sitwasyong ito. Napagtanto ni Rin na yung troublemaker na to ay parang naghukay ng sariling libingan. Pero hindi nagalit yung prankster sa naging reaksyon niya. Sa halip, tinukso pa niya si Rin at inalok siyang bigyan ng reward kung tutulungan siya na makabalik sa dagat. Nang marinig to, sinabi ni Arya na ang mga prankster ay kilala rin bilang mga tagapagdala ng swerte sa dagat. Kahit na mahilig silang mang-istorbo sa mga adventurer, nagbibigay naman sila ng malaking gantimpala kapag natapos na ang hiling ng mga ito. Pero syempre, lahat dito gusto rin ng gantimpala ng prankster. Wala sa kanila ang makagalaw kahit 1 pulgada ng napakalaking balyena. Kaya humihingi sila ng tulong kay Vil at sa kanyang team. Ayaw ni Vil na mamatay yung hayop, kaya pumayag siya. Pero kahit na nandyan siya at yung iba pang kasama sa team, hindi pa rin nila maitulak yung balyena. Habang pinapanood sila, napansin ni Rin na sobrang init pala sa beach. Napagtanto niya na dahil sa mainit na araw, nasasaktan yung orca.
Agad siyang nagtanong kay Ed kung kaya niyang gumawa ng isa pang water cube gamit ang magic niya. Tumango siya, kaya't inutusan niya itong gumawa ng cube sa ibabaw ng prankster para mapalamig siya. Nang nagawa ni Ed ang water cube, sumabog ito at nagbuhos ng malamig na tubig sa prankster. Napabuntong hininga siya sa ginhawa, pero half-hearted na compliment lang ang ibinigay niya kay Rin bilang pasasalamat sa tulong niya na nagligtas sa kanya. Nag-iisip si Rin kung dapat na lang niyang lutuin yung namamatay na balyena, na talagang nagulat siya. Samantala, sumusuko na yung mga lalaki sa pagtulak sa balyena, kita mong pagod na sila. Naisip ni Rin kung kaya ni Ed gumawa ng malaking tubig na cube para mailipat yung prankster gamit ang magic. Sayang, hindi siya makagawa ng cube na ganun kalaki. Tapos, naisip ni Rin na gumawa ng kanal ng tubig para matulungan yung prankster na makabalik sa dagat. Tumango si Ed, sinasabi na kaya niyang gumawa ng mga lagusan sa buhangin gamit ang kanyang earth magic. Bigla, umuugong ang tubig sa harapan nila. Mula sa tubig, isang napakalaking pugita ang sumubok na atakihin yung prankster gamit ang mga galami nito. Buti na lang, nasagip siya ni Zenon mula sa atake. Pagkatapos ng nabigong atake, lumabas yung buong katawan ng halimaw. Nakilala ito ni Vil bilang isang sanggol na malupit na halimaw na bihirang lumabas malapit sa baybayin. Nagtataka siya kung bakit biglang nagpakita yung kakaibang halimaw sa dalampasigan, kaya naiisip ng prankster na baka ang masarap niyang balat at laman ang nakatawag ng atensyon nito. Nang marinig ni Rin ang mga mayabang na salita niya, naisip niya na talagang karapat-dapat lang na malunod ang mayabang na isda. Malapit lang, nag-aayos si Vil at ang iba pang kasama para makipaglaban at suportahan sila. Sinusuri ni Rin ang puripo gamit ang kanyang survival skill, at nakita niyang may mahina sa gitna ng mga mata nito. Ipinakita rin ang survival skill na pwedeng gamitin ng malambot na laman ng pugita para gumawa ng sobrang sarap na seafood. Agad na sinabihan ni Rin si Vil tungkol sa mahina nilang parte. Para mas ma-encourage pa siya, nag-alok din siyang gumawa ng puripo seafood gamit yung laman ng halimaw. Nang marinig ito, mas lalo pang na-motivate si Vil at ang iba. Sa likod nila, nagsimula ng maghukay ng mga kanal sa buhangin yung ibang tao sa lugar. Umakyat si Rin sa prankster para palamigin ito, pero ang balyena ay nagmamakaaw lang sa mga sinserong pagsisikap niya. Samantalang, nagtataka sina Zenon at ang iba kung kakayanin ba nilang kainin yung nakakadiring monster na pulpo. Sa huli, nagpasya silang magtiwala sa desisyon ni Rin. Nagtakip si Arya sa monster gamit ang mga sapot ng gagamba, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Vil. Habang iniisip niya yung masarap na sorpresa na naghihintay sa kanya, nag-prepare na siyang ibigay yung huling hampas. Sa likod niya, si Rin at yung ibang taga roon ay abala sa pagbalik ng balyena sa dagat. Nakita niya yung lahat ng pinagdaraanan nila para sa kanya, akala niya celebrity siya. Pero si Rin, sinira yung ilusyon niya, sinabing gusto lang nila yung premyo mula sa kanya. Pero ayon, tuloy pa rin ang balyena sa pag-awit ng sarili niyang papuri, kaya naman tinakat ni Rin na puputulin niya ito sa mga piraso. Pagkatapos ng matagal na paghuhukay, finally, nakagawa na yung mga tao ng kanal sa buhangin. Sa wakas, nagtulungan silang lahat para maitulak ang balyena pabalik sa dagat. At habang tumatalon yung prankster pabalik sa bahay nito, si Vil ay nagbigay ng huling hampas sa nahulog na halimaw. Bago umalis, pinasalamatan ng pilyong balyena ang lahat sa tulong nila. Bilang gantimpala, binangga niya ang tubig gamit ang mabigat niyang katawan, kaya't ang daming hipon, alimango, at iba pang seafood ang tumilapon papunta sa dalampasigan. Nagulat pero natuwa ang lahat at nagsimula silang mangolekta ng sariwang seafood. Pero, binigyan ng pilyong balyena si Rin ng espesyal na pendant bilang gantimpala sa lahat ng pinagpag-year niya. Pagkatapos niyang batiin ng good luck sa bagong mundong bigla na siyang nawala sa dagat. Tapos, ipinakita ng lahat kay Rin lahat ng nahuli nilang seafood. Dinala rin ni Vil yung karne na nahulog mula sa per-upo monster, kita ang mga alimango, hipon, at iba pang shellfish. Naisip ni Rin na pwede silang magdaos ng malaking salo with giant seafood barbecue. Pagkatapos, nagluto siya ng iba't ibang putahe gamit ang mga sariwang seafood. Habang sinasabi niyang magsimula na ang lahat, huminto si Vil sandali. Tinuro niya na ang tagumpay nila ngayon ay dahil kay Rin, sa bilis ng kanyang pagpaplano at mga survival skills. Kahit na ito ang unang beses niya na sumabak sa isang quest, ang laki ng na-achieve niya.
Bawat miyembro ng grupo ay nagpasalamat sa kanya, sabik na sa mga susunod nilang quests na magkasama. Siyempre, sabik na sabik sila sa seafood. Ang saya-saya nila sa mga kakaibang luto ni Rin. Habang nagse-celebrate ang grupo, biglang may lumabas na kuweba sa malapit. Sa loob ng kuweba, may weird na pusa na halimaw na bumukas ang mga mata, handang maghasik ng gulo sa mundo. Pagkatapos ng barbecue dinner, umuwi na ang grupo para magpahinga. Kinabukasan, ngumiti si Rin sa tabi ng bintana, excited na makaranas ng mas marami pang saya sa mundong ito. Sa likod niya, nagtipon-tipon si Vil at ang iba pa para sa kanilang araw-araw na meeting. Sayang lang, sobrang pagod pa rin ni Arya mula kagabi, kaya tulog pa rin siya sa kondongan ni Ed. Para gisingin siya, tinukso ni Ed kung gusto niya bang ipagsawalang bahala ang masarap na almusal ni Rin. Pagbanggit ng pagtanggi sa masarap na pagkain, biglang nagka-enerhiya si Arya at umupo ng diretso, kahit na kagabi ay nagpakasawa sila sa masarap na seafood ni Rin. Nang marinig to, natuwa si Rin at nag-alok na magluto ng masarap na agahan bago sila umalis. Sinabi ni Vil na pupunta siya sa guild pagkatapos ng agahan para ibigay ang impormasyon na nakuha nila sa tabing dagat. Biglang pumasok si Sheila sa bahay nila na may takot na ekspresyon. Usually, hindi siya gumagawa ng ganitong kabold, kaya napagtanto ni Vil na may seryosong nangyari. Sinabi ni Sheila na may emergency na nangyayari sa bayan nila. Nagulat ang lahat at mabilis silang sumunod sa kanya. Doon, ipinaliwanag ni Tori sa grupo na bigla na lang may lamitang dungeon malapit sa syudad, at walang dahilan. Inamin niya na walang mana fluctuation sa area bago lumabas yung dungeon, kaya delikado talaga ang sitwasyon. Naiisip ni Rin kung bakit problema yung biglang paglitaw ng dungeon, akala niya kasi normal lang yun na nangyayari sa mundo. Para linawin ang isip niya, umamin si Sheila na hindi naman talaga bago na may dungeons na biglang lumalabas. Pero kapag may dungeon na lumitaw, kadalasang may mga palatandaan na makikita sa paligid bago talaga ito mag-spawn. Minsan, ang dungeon ay lumalabas sa mga lugar kung saan may nangyaring trahedya, na nabuo mula sa sama ng loob ng mga taong namatay doon. Minsan, kapag bigla na lang may mga dungeons na lumalabas, nagiging magulo yung daloy ng mana sa paligid bago sila magbukas. Pero itong bagong dungeon na wala talagang kahit anong senyales ng pagbabago sa mana. Dahil sobrang unpredictable nito, posibleng hindi sumunod yung mga halimaw sa loob sa mga karaniwang patakaran ng dungeon. Kung ganun, baka maharap ng buong bayan ng Elridge ang isang sieges mula sa mga rogue dungeon monsters. Dahil dito, lahat ng senior adventurers at staff ng Elridge City Guild ay nagtatrabaho ng extra para ayusin ang sitwasyon. Sinabi ni Sheila na lihim ang emergency na ito sa publiko, pero kailangan pa rin nilang ayusin ito sa likod ng mga pintuan. Kaya gusto ni Tori na mag-explore ang grupo ni Vil sa dungeon, kasi nagtitiwala siya sa kakayahan nila na makasurvive sa isang hindi pamilyar na lugar. Nang marinig yun, naiisip ni Vil lahat ng mga nangyari sa kanya recently, tulad ng mahina na fire bear na bigla na lang lumabas, at yung baby piripo monster na hindi pa nakikita dati malapit sa baybayin. Isipin mong lahat ng mga pangyayaring ito ay pwedeng konektado sa bagong dungeon, kaya pumayag siyang mag-explore dito. Nagpasalamat sina Tori at Sheila sa kanya, kaya tumingin si Vil kay Rin para maghanda. Sinabi niya na baka mahaba ang biyahe sa dungeon, kaya dapat siyang mag-ipon ng pagkain at ibang supplies bago umalis. Sa payo niya, tumayo si Rin para mamili. Biglang sumali si Sheila sa kanya, sinasabi na tutulungan daw siyang makahanap ng pinakamagandang deal sa bayan. Pero sa totoo lang, gusto lang niyang makaalis sa lahat ng nakaka-stress na papel sa guild. Sumigaw si Tori na huwag siyang umalis, pero mabilis na itinulak ni Sheila si Rin at tumakbo sila. Pagkatapos mamili, nakipagkita si Rin kay Ed at Arya sa city gate para maghintay kay Vil. Napansin ni Arya na cute si Rin sa bagong outfit niya, kaya ngumiti si Rin at sinabi na si Sheila ang tumulong sa kanya na pumili nito. Sinabi rin niya sa dalawa na naipak na niya lahat ng mga kailangan nila sa kampi. Bigla, may kumikislap sa noo ni Arya. Nagulat si Rin, nagtataka kung may suot ba siyang makintab na alahas. Pero sinabi ni Arya na yung kislap ay galing sa kanyang third eye. Hinahati niya ang buhok niya, revealing ang kakaibang mata na hugis ruby sa gitna ng kanyang noo. Kahit na hindi nakakatulong ang third eye niya sa normal na paningin, nakakapag-sense siya ng mga maliliit na pagbabago sa paligid. Bigla, nag-alert ang third eye niya na papalapit sina Vil at Zenon mula sa likod. Nang marinig ito,
Tumingin si Rin sa likod ni Arya para tignan, at sure enough, nandoon nga sila. Nakita niya silang dalawa na naglalakad papunta sa grupo. Pag ready na lahat para sa biyahe, sabay-sabay silang umalis sa gate ng syudad. Habang naglalakad kasama ng lahat, ramdam ni Rin yung di nakikitang pressure mula sa request ng guild. Kahit na nakagawa na siya ng isang quest kasama ang grupo, parang mas fishing trip lang yun kaysa sa seryosong misyon. Ngayon, ramdam ni Rin ang kaba habang papasok siya sa bagong lugar na di pa niya napupuntahan. Napansin ni Vil na nag-aalala siya, kaya't siniguro niya na magiging maingat sila para maiwasan ang panganib hanggat maaari. Sa mga banayad na salita ni Vil, parang bumuti ang pakiramdam ni Rin. Pagkatapos, handa na sana siyang kunin si Campy, pero sinabi ni Vil na kailangan nilang maglakad para sa trip na to. Makaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa lugar kung saan na-i-report ang entrance ng dungeon. Napansin ni Rin na ang bilis nilang nakarating doon, kaya naisip niya na sobrang lapit lang pala ng dungeon sa syudad. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit sobrang nag-aalala si Tori tungkol dito. Pero sa ngayon, mukhang wala namang anuman doon. Kaya pala, kasi naglagay ng illusion spell ang Adventurers Guild sa entrance para hindi malaman ng mga tao. Para maalis yung illusion, lumapit si Xenon at ginamit ang isang kakaibang magic na nagpapakita ng totoong entrance ng dungeon. Bago pumasok ang kahit sino, nauuna si Arya at ginamit ang mga spider webs niya para i-scout ang paligid ng dungeon. Habang umaabot yung mga webs mula sa kamay niya, umaabot ito sa kailaliman ng dungeon, na nagmamap ng buong area. Napansin ni Arya na ang daanan sa dungeon ay maluwang, kaya hindi na masyadong mahirap mag-explore. Sa ngayon, wala siyang nakikitang monsters sa loob, kaya pwede nang pumasok ang grupo. Nag-aayos si Vil ng pwesto para maging vanguard, habang si Rin ay nagtago sa likod nina Ed at Xenon bilang porter. Dahil sa hindi siya nakikilahok sa laban, nakakaramdam si Rin ng guilt, iniisip na parang pinapabigat niya ang iba. Pero lahat sila nagpapaalala sa kanya na sobrang importante ng kanyang porter skills para sa grupo, kaya walang may ayaw sa presensya niya. Sa lahat ng papuri at suporta nila, mas gumanda ang pakiramdam ni Rin. Maya-maya, sabay-sabay na silang pumasok. Pagkalakad nila ng kaunti, hinarang ni Vil si Rin para hindi na siya makalayo. Lahat ng mga guys ay nasa iisang panig na ngayon. Nararamdaman nila na may something na nagkukubli sa harap. Akala ni Xenon, lizard na parang bulaklak yun, kaya sinabi ni Vil kay Rin na monster yun na nagkukubli bilang bulaklak. Maya-maya, lumabas na yung nakakatakot na lizard. Takot na takot. Tinitingnan ni Rin ito gamit ang kanyang survival skills. Mukhang pwede namang kainin yung butiki, pero naisip niya kung may magtatangkang kumain ng makalat na laman nito. Si Ed ay lumapit para ayusin ang butiki. Bigla, tumalon ito papunta sa kanya ng sobrang bilis. Nang makita yun, nagulat si Rin sa takot, pero madali lang nahuli ni Ed yung butiki gamit ang cage spell bago niya ito sinunog hanggang maging abo. Pagkatapos masira yung kawawang nilalang, humarap si Ed kay Rin at nagyabang na parang normal lang yun na ginawa niya. Tapos, kinuha ni Vil yung karne na nahulog mula sa butiki at ibinigay kay Rin. Sa ngayon, naisipan niyang itabi yung karne kasi ayaw pa niyang lutuin yun. Bigla, parang nag-alarm yung survival instinct niya. Biglang bumagsak yung kuting sa lap niya. Saglit siyang naguluhan, nag-iisip kung anong gagawin sa cute na estranghero. Si Vil, mabilis na sinabihan siyang lumayo, sabi niya delikado yung pusa, parang monster daw. Pero mukhang sobrang friendly ng maliit na pusa kay Rin. Sinasabi ni Ed at ng iba pa nakitan siya ng winged lynx, kaya nagulat si Rin na ang laki na nito. Habang hinihimas siya ng pusa, hindi makapaniwala si Rin na ito ay isang nakakatakot na halimaw. Tapos, biglang umuungol yung winged lynx sa kanya, kaya akala niya gutom ito. Sa ngayon, ang pinakamalapit na pagkain na meron siya ay karne ng butiki, kaya ibinibigay niya ito sa lynx. Masayang kumakain ng pusa, walang problema sa makalat na karne. Medyo nag-aalala si Rin na baka masama ang lasa nito, pero na-relax siya nang makita niyang kahit papaano, walang pakialam ang winged lynx. Habang kumakain ito ng tahimik, biglang nag-flash ng asul ang survival skill ni Rin imbis na dilaw. Pero, di pa rin niya gets kung ano ang sinasabi nito. Nagtataka si Arya kung anong gagawin nila sa pusa, kaya kinuha muna ni Rin ito. Nang makita niyang sobrang friendly ng hayop, naisipan niyang gawing alaga. Yung fluffy na katawan ng winged lynx, naisip ni Rin na parang yung dati niyang pusa sa Earth na si Gomamitsu,
kaya yun din ang binigay niyang pangalan. Nang marinig ang pangalan, tinanong ni Gomamitsu si Rin kung yun talaga ang itatawag sa kanya. Tumango si Rin saglit, pero bigla siyang nagulat nang malaman niyang nakapag-usap sa kanya yung baby lynx. Weird kasi, parang wala nang ibang nakakarinig sa cat na nagsasalita. Nag-iisip si Rin kung anong nangyayari, kaya malapitang tiningnan ni Zenon yung may pakpak na lynx. Nang mas tiningnan niya, napagtanto niyang ang lynx pala ay naging named monster. Pagkarinig nito, naisip ni Vil na siguro si Rin ang hindi sinasadyang nag-convert dito at pinangalanan nitong Gomamitsu. Dahil ibinigay niya ang pangalan sa pusa, siya na talaga ang naging master nito. Kaya naman, dahil sa koneksyong to, naririnig ni Rin ang mga iniisip ng pusa habang hindi ito naririnig ng iba. Nang marinig to, nagtataka si Rin kung normal ba talaga na basta na lang tamehin ang mga kaibigang halimaw. Sabi ni Vil, kadalasan hindi ganito kadali, kaya nag-aalala si Rin kung may nagawa siyang mali. Akala niya kasi nakakaabala siya sa grupo, kaya nagsimula siyang humingi ng tawad sa lahat. Si Zenon naman, nakangiti, kasi sa tingin niya, ang galing na tamehin ng ganitong makapangyarihang baby monster. Sang-ayon din sina Ed at Eria sa kanya, pero parang naiisip ni Rin na nagpapahirap siya sa grupo dahil sa mga ginagawa niya. Nakita ni Vil na sobrang nag-aalala siya, kaya't pinasigurado niya na walang magiging problema. Pagkatapos ng misyon nila, nangako siyang irerehistro siya sa guild bilang opisyal na monster tamer. Sa totoo lang, ayaw talagang iwan ng grupo yung cute na lynx, kaya okay lang sa kanila na isama ito. Pagkatapos, tuloy-tuloy silang nag-explore at nakatagpo ng daan na may hati. Sinilip ni Eria yung mga daan gamit ang mga web niya at pinili niyang mas ligtas yung kanan. Habang tinatahak nila yung kanan, bumukas ito sa isang malaking kwarto na may mataas na kisame. Sa loob ng malaking kwarto, sobrang saya ni Gomamitsu na gusto niyang lumipad papuntang kisame, kaya pinigilan siya ni Rin para hindi siya makaalis. Biglang naka-receive si Vil ng red alert mula sa survival skill niya. Di niya makita yung panganib, kaya tumuro si Rin sa harap nila. Ngumiti si Eria, kasi alam na niya kung ano ang nasa unahan dahil sa third eye niya. Ipinaliwanag niya na may floor trap at ginamit ang mga spider web niya para ilantad yung malaking butas sa lupa sa harap. Sa harap ni Rin, tinakpan ni Eria yung butas gamit ang kanyang magic. Nagtataka si Vil kung paano na lamang nalaman ni Rin yung butas, kaya ipinaliwanag niya na dahil yun sa survival skill niya, kahit nakakabawi lang nila sa trap. Biglang tumalon si Gomamitsu mula sa mga bisig ni Rin at nagsimulang umingay sa isang bagay sa harap nila. Nang makita ito, sinabi ni Vil kay Rin na pumasok na sa camper kasama si Kat. Agad siyang tumakbo papasok sa camper para maging safe. Tapos, nag-cast si Zenon ng Veil Magic para protektahan yung ibang kasama nila sa banta. Sa loob ng van, kabado si Rin sa paparating na halimaw. Dahil sa seryoso ng reaksyon ng lahat, sinabihan siya ni Vil na huwag lalabas ng camper hanggat di pa nila natatalo yung halimaw, kaya lalo siyang kinabahan habang pinapanood nila ang nangyayari. Lumapit sa kanila ang isang cockatrice. Isang higanteng manok na halimaw ito, kayang magpakawala ng nakakalaso na usok mula sa ulo ng ahas sa buntot nito. Nang makita ni Goma yung ahas sa buntot, sumigaw siya sa takot at umatras. Habang papalapit ang halimaw, naglabas ito ng napakalaking ulap ng nakakalaso na usok patungo sa grupo. Una, sobrang nag-aalala si Rin para sa mga kasama niya. Pero, ang Magic Veil ay kayang-kayang protektahan sila mula sa miasma. Kapag nawala na ang lason, yung nakakatakot na cockatrice ay nagiging parang napakalaking manok na lang. Para tapusin ang laban, si Eria ang umarangkada at ginamit ang kanyang mga sapot ng gagamba. Naghahagis siya ng mga sapantaha sa manipis na paalang na linya, parang hinihiwalang ang buhay na cockatrice na parang mahinang gulay. Habang pinapanood ang nakakabilib na palabas na to, sobrang na-impress si Rin na nakalimutan na niyang magsalita. Tapos, tinanong siya ni Goma kung patay na ang cockatrice, kasi sobrang natakot siya sa buntot nito. Kahit na kanina lang ay takot na takot siya, sinubukan niyang magpanggap na hindi siya natatakot, pero nang banggitin ni Rin ang ahas, bigla na namang umiyak siya sa takot. Nainis si Goma sa pang-aasar ni Rin, kaya sinubukan niyang umatake, pero nahuli siya ni Rin at lalo pa siyang inasar. Tapos, pumasok si Vil sa camper. Binigay niya kay Rin yung karne ng manok na nahulog mula sa halimaw. Nang makita ni Rin yung magandang karne, sobrang natuwa siya kahit na nakapag-prepare na siya ng pagkain para sa biyahe nila.
Nagdesisyon siyang gumawa ng espesyal na putahe gamit itong cockatrice meat para sa selebrasyon. Para makagawa ng dish, humingi siya ng tulong kay Vil. Pumayag naman siya, nagbabalat sila ng itlog para gumawa ng tartar sauce. Pagkatapos ilagay ang mga itlog, nagdagdag si Rin ng mayonnaise at mga pampalasa para matapos ang sauce. Pagkatapos niyang may handa ang sarsa, pinatikim niya ito kay Vil. Sa isang tikim lang, para bang nahulog na siya sa mga paa niya. Habang nagtataka kung isa siyang masamang henyo sa pagluluto, nagtatawa si Rin at sinasakyan ang laro. Parang nag-aakto siya na isang supervillain na pumapatay ng tao gamit ang sobrang masarap na pagkain. Nang matapos, bumalik na rin yung ibang kasama sa van. Zenon at Ed nag-uusap na kahit punong-puno ng mga halimaw yung dungeon, parang mas mahihina sila kaysa dati. Naaalala nila yung mga fire bear at purpo na sobrang dali lang namatay. Ngayon, sigurado na sila na may koneksyon yung dungeon na ito sa mga weird na nilalang na yon. Habang nakikinig si Rin sa usapan nila, nalulungkot siya na lahat sila sobrang nag-aalala kahit kakapanalo lang nila. Biglang nag-beep yung rice cooker niya, kaya naisipan niyang ihanda na yung ibang pagkain. Pag nabanggit ang pagkain, sobrang natuwa si Goma, kaya nangako si Rin na pakakainin din siya. Tapos, pinirito niya yung manok at sinerve ito kasama ng mga gulay at tartar sauce para sa lahat. Nang matikman nilang lahat yung manok na may sarsa, pare-pareho silang nag-react katulad ni Vil kanina. Bakit kaya, parang lahat sila iniisip na si Rin ay isang masamang henyo kasi ang galing niyang magluto. Bukod sa sarap ng tartar sauce, bet na bet din nila yung mga gulay kasi nakakatulong itong linisin ang panlasa nila para makatikim ulit ng manok. Kahit si Goma, masaya pa rin kumakain ng gulay pagkatapos ng karne. Nakita to ni Arya, kaya naengganyo siyang subukan din yung mga greens niya. Nang makagat siya, parang ang saya niya dahil sa mga gulay. Pinuri ni Goma si Arya na kumakain ng gulay na parang mabait na bata, kaya nagkaguluhan sila sa tawa at biro. Pagkatapos nilang kumain, nagsimula ng mag-explore yung grupo sa mas malalim na bahagi ng dungeon. Sa wakas, nakarating sila sa isang kakaibang yungib na nagbubukas sa isang malaking parang napuno ng sikat ng araw. Kahit na nagulat si Rin dito, ipinaliwanag ng mga kasama niya sa party na ang mga dungeons ay mga espesyal na lugar na hiwalay sa realidad, kaya normal lang na may mga sobrang kakaibang tanawin. Pero grabe, sobrang nagulat pa rin siya na mula sa madilim na yungib, bigla na lang silang napunta sa maaraw na bukirin sa loob lang ng ilang minuto. Ngayon, nagtatago si Rin sa camper habang humaharap ang grupo sa isang ligaw na baka. Sa likod ng mga bulletproof na bintana ng camper, nagmamalaki si Goma, pero pinigilan siya ni Rin na lumabas para hindi siya mapahamak. Tapos, si Vil, isang atake lang, patay na yung baka. Dinala niya yung karne sa loob, at agad naman nag-umpisa si Rin na ihanda ito para sa lunch nila. Tinanong ni Goma kung para sa kanya yung karne, pero sinabihan siya ni Rin na ibabahagi nila ito sa lahat. Sa kung anong dahilan, yung ligaw na baka ay nagbigay ng karne na parang perfect na ang pagkaka-age, kaya hindi na niya kailangang patayin pa ito mag-isa. Nang marinig to, sinabi ni Zenon na kaya niyang ihiwa ang karne para sa kanya kung kailangan niya ng tulong. Nagtataka si Rin kung paano niya alam kung paano mag-ihiwa ng karne ng maayos. Sabi ni Zenon, elf siya sa gubat, kaya isa sa mga tungkulin niya ay matutong manghuli at maghanda ng ligaw na karne. Naiintindihan ni Rin ang paliwanag niya, pero naisip niya kung bakit hindi na lang niya itulutuin pagkatapos ng lahat ng mga hakbang na yon. Sabi ni Vil kay Zenon na parang nakagawa siya ng sobrang sunog na steak. Medyo naiinis, sabi ni Zenon na nagawa rin ni Vil yan dati. Habang si Goma ay iniisip na okay lang kumain ng hilaw na karne, pinapaalala ni Rin sa pusa na hindi safe para sa mga tao ang kumain ng hilaw na karne katulad niya. Narinig to ni Vil at sinabing dati, tinatanggal lang nila yung sunog na parte at kinakain pa rin yung hilaw na karne. Natarante si Rin at sinabihan siya tungkol sa panganib ng pagkain ng hilaw na karne, sabing huwag na niyang uulitin yun. Si Vil at Zenon, nagtawanan na lang, knowing na hindi na sila kakain na parang mga aso kasi andyan na si Rin. Pagkatapos, bumalik sina Arya at Ed mula sa pangangaso sa dungeon, may dalang mga bag ng karne. Nang ailapag nila ang karne sa mesa, nagsimulang amuyin ni Goma ito, kaya nahuli ni Arya siya bago pa man siya makagat. Nagtataka si Rin kung paano sila nakakuha ng sobrang karne sa ganung kaikling panahon, masaya siyang marinig ang kanyang pag-aalala. Sinabi ni Ed na sobrang hina ng lahat ng mga halimaw na nakalaban nila. Kung hindi,
hindi sila makakahuli ng ganito karaming karne. Pero, nag-aalala pa rin ang grupo kung bakit mas mahihina ang mga halimaw ngayon. Wala na silang ibang choice, kaya tuloy-tuloy lang sila sa pag-explore ng dungeon para makahanap ng sagot. Matagal-tagal na silang naglalakad sa field, at nagulat si Rin sa laki nito, parang walang katapusan kahit gaano nakatagal sila. Biglang sinabi ni Arya na baka mas maliit ang dungeon kaysa sa tingin. Nalito si Rin dito, kaya ipinaliwanag ni Arya na baka nasa loob sila ng illusion at spatial trap. Ang master ng party nasa isang weird na lugar. Samantalang, gumagamit din sila ng spatial magic, kaya't pinipilit silang maglakad sa isang loop pabalik sa simula. Nang marinig to, nagtataka si Rin kung may paraan para makaalis sa bitag. Sinabi ni Vil na madali lang makaalis gamit ang matalas na pandaman ni Arya, pero mahihirapan ang mga baguhang adventurers na malaman to. Tapos, tinanong ni Xenon si Arya kung kaya niyang maramdaman yung magic hotspots ng illusion spell. Gamit ang kanyang ruby eye, nakaramdam siya ng ilang hotspots at sinimulan niyang i-lead yung grupo papunta sa isa. Habang naglalakad sila papunta sa hotspot, nag-warning si Vil kay Rin na ihanda ang camper niya kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Bigla namang tumalon si Goma sa mga braso niya para maging safe. Dahil dito, napaatras si Rin, at biglang na-activate yung nakatagong patibong sa sahig. Kahit na sinubukan ni Rin na tumakas, naharang siya ng magic barrier ng patibong. Maya-maya, napaligiran na sila ng mga kaaway na robot. Isang robot agad ang umatake kay Rin, pero nakaiwas siya at dali-daling pumasok sa kanyang van. Sa loob, humihinga siya ng malalim para kalmeyin ang sarili niya. Samantala, si Vin at ang iba ay sobrang galit sa mga scrap metal bots dahil sa pag-atake nila sa mahal nilang chef. Habang pinapanood ni Rin, sinabihan ni Xenon si Vil na tumutok sa mga kasukasuan ng puting robot. Tapos, sinabi niya kay Arya at Ed na i-trap yung pulang robot gamit ang mga sapot at magic nila. Pagkatapos pag-usapan yung strategy, lahat sila handang-handa na para ipakita ang galit nila. Biglang sumugod si Vil at tinadtad yung puting robot gamit ang espada niya, habang si Arya naman ay binalutan yung pulang robot ng sutla. Tapos, pinirito ni Ed yung nakabihag na robot gamit ang malupit na lightning magic. Samantalang si Xenon, nanunood lang sa gilid, naglalabas ng galit na aura habang tinutulungan ang grupo gamit ang mga buff spells. Ayan na, matapos matalo yung mga robot, agad na tinanong ng grupo si Rin. Kahit na siniguro niyang okay lang siya, halata namang may guilt yung lahat na nakaharap siya sa panganib kasama nila. Nakita ni Rin yung mga malungkot nilang mukha, kaya nag-isip siya kung paano sila pasasayahin. Bigla, pumasok sa isip niya na magluto ng masarap na tanghalian gamit yung karne na nakuha nila kanina. Pag narinig ang tungkol sa masarap na pagkain niya, biglang bumuti ang mood ng lahat, kaya't nakahinga ng maluwag si Rin. Tapos, nag-serve siya ng napakalaking handaan ng T-bone steaks at roast beef mula sa ligaw na baka. Nakita ang makatas na karne sa harap nila, lahat nagmamadaling sumugod para kumain. Kahit na niluto ni Rin ang malambot na karne, napanatili pa rin niya ang katas sa loob gamit ang kanyang mga teknik sa pagluluto. Para sa mga tulad ni Vil, sobrang astig ng cooking technique na to. Pero si Arya, grabe, sobrang saya niya sa pagkain na parang walang hangganan, tuloy-tuloy lang siya, hindi humihinto para huminga. Kaya't lahat nagbibiruan sa kanya, nahihiya na siya sa lahat ng atensyon. Tapos, nag-thank you siya kay Rin kasi ang sarap ng luto niya at sinabing mahal na mahal niya ito. Si Rin, masaya sa mga papuri ng lahat, ngumiti at tinikman din yung sariling plato niya. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik sila para wasakin lahat ng iba pang magic hotspots. Ilang oras ang lumipas, isa na lang ang natira. Nang sirain ni Vil yung pangalawang huli, nag-iba-iba na yung paligid nila. Nagulat si Rin nang makita yun, kaya pinapaalala ni Ed sa kanya na nagsisimula ng bumigay yung illusion formation dahil nawala na sila ng suporta. Tapos, si Arya na ang nag-lead sa kanila papunta sa huling magic hotspot. Sa daan, si Goma ay napapabayaan na sa mga bisig ni Rin. Habang nagtataka si Ed kung gaano katagal pa bago sila makarating sa huli, sinabi ni Arya na aabot daw ng 1 oras kung maglalakad. Pero alam ng lahat na mas matagal talaga ang biyahe kasi madalas silang nahuhuli sa mga teleportation trap sa daan. Habang iniisip to, parang napapagod na si Rin. Nang makita to, todo cheer ang buong grupo para sa kanya. Si Arya sinisigurado na tama ang lokasyon nila, habang si Ed naman,
parang confident na wala silang magiging problema sa daan. Pero si Vil, pinapaalalahanan pa rin sila na maging maingat sa mga posibleng patibong o halimaw. Nang marinig ni Rin ang mga alalahanin ng lahat, parang naawa siya kasi nag-aalala sila. Para makabawi, nagdesisyon siyang magluto ng pinakamasarap na pagkain mula ngayon. Bigla na lang, may grupo ng mga goblin na sumugod sa kanila. Pagkatapos bumalik si Rin sa kanyang camper, sumigaw ang mga goblin para patigilin ang grupo. Pagkatapos nilang madaling malampasan yung mga sigaw gamit ang magic protection, pinatay nila lahat ng goblins ng sabay-sabay. Nang mamatay na lahat ng goblins, lumitaw yung huling magic hotspot sa harap ni Vil. Pagkatapos niyang sirain yon, nawala yung maaraw na bukirin at bumalik silang lahat sa malamig na yungib. Pagkakita nila sa napakalaking yungib sa paligid, nagtataka si Zinnan at yung iba kung gaano kaya kalalim yung ilusyon na nagpabulaan sa kanila. Bigla na lang napansin ni Arya yung matandang hagdang bato sa lupa. Tinanong ni Rin kung saan kaya dadalhin ang nakakatakot na hagdang bato na to. Nang marinig ni Vil, sinabi niya na hindi niya kayang hulaan kung anong meron sa susunod na kwarto, kahit na ang dami na niyang karanasan. Si Ed naman, nagtataka kung bakit sobrang daming bitag sa dungeon na to. Sabi ni Zinnan, kahit punong-puno ng traps yung dungeon, sobrang hina lang ng mga halimaw sa loob. Kaya sa tingin niya, parang hindi naman gusto ng Dungeon Master na patayin sila. Bigla, umubo si Goma ng malakas. Napasigaw lahat, pero sakalang nila napansin yung malamig na hangin na umaabot mula sa ilalim. Pinapaalalahanan ni Vil ang lahat na mag-ingat sa pagbaba. Pagdating nila sa dulo ng underground staircase, lumabas sila sa isang malaking tundra. Habang kinakabitan nila ang sobrang lamig, tinuro ni Arya ang isang malaking templo sa malayo. Nagtataka si Vil kung doon ba sila dapat pumunta muna, pero nagsimula ng manginig si Goma dahil sa lamig. Nagtataka si Rin kung bakit siya malamig, kahit na mainit naman ang katawan niya. Nang marinig ito, sinabi ni Vil na ang pagkakaiba ng temperatura ang nagpapalala sa lamig para sa kawawang pusa. Sa malapit, bumagsak si Arya sa kanyang mga tuhod. Nang makita siyang nanginginig sa lamig, mabilis na dinala ni Rin siya sa loob ng kanyang camper. Binabalot niya si Arya ng blanket, pero parang hindi pa rin sapat para uminit siya. Kabado, tinitingnan ni Rin ang kamay ni Arya para makita kung gaano kalamag na ito. Nang maramdaman niya ang mga daliri ni Arya, napansin niyang sobrang lamig ng kamay niya. Kaya't sinimulan niyang dahan-daang massage ang kamay nito gamit ang mga acupuncture techniques. Sa ilalim ng kanyang pag-aalaga, unti-unting bumubuti si Arya. Nagpasalamat si Ed sa tulong niya, kahit alam niyang sensitibo si Arya sa lamig. Hindi pa niya ito nakita na nahihirapan ng ganito dati. Ngayon, medyo mas magaan na ang pakiramdam niya habang pinapanood si Rin na inaalagaan siya. Pero, parang di pa rin komportable si Rin sa sitwasyon ni Arya. Mula sa dati niyang buhay, alam niyang ang mga insekto ay sensitibo sa malamig na temperatura, kaya nagtataka siya kung ang gagamba ni Arya ang dahilan kung bakit siya sobrang giniginaw. Bigla siyang nagkaroon ng ideya na gumawa ng hot compress. Gamit ang mga mugwort na nakuha niya kanina, nagsimula na siyang maghanda ng hot compress. Nandito na sa Earth, ginamit niya yung damong yun para gumawa ng espesyal na herbal blend na tinatawag na moxa, na ginagamit para matulungan ang mga tao na mag-init. Pero weird kasi, parang walang nakakaintindi sa mga kasama niya. Dito, naisip ni Rin na wala pang nakakaimbento ng moxa sa mundong ito. Para matulungan silang matutunan, pinagawa niya silang lahat na i-proseso yung mga damo. Una, pinagik ni Ed yung mga damo hanggang maging pino. Tapos, sinasala ni Vil yung mga walang kwentang tira mula sa giniling na dahon. Pagkatapos, kinokolekta ni Rin yung malambot at pino na produkto sa hot pack at binubundol ito. Nang makuha na yung leaf ball, hinahalo ni Rin ito sa rock salt at mga herbs para matapos yung hot pack. Pagkatapos, ininit niya ito sa microwave at nilagay sa paligid ng leeg ni Arya. Maya-maya, unti-unting nararamdaman ni Arya yung init mula sa hot pack, at bumalik na sa normal ang kondisyon niya. Nang makita ni Ed na okay na ang asawa niya, nagpasalamat siya kay Rin at umiyak siya sa saya. Bago sila umalis, nagbigay si Rin sa lahat ng malaking tasa ng mainit na caramel milk. Yung masarap at malapot na gatas, nagpapainit sa katawan nila at nagpapasigla sa kanila, ready na sila sa sobrang lamig ng dungeon sa labas. Pagkatapos, tuloy-tuloy pa rin sila sa paglalakbay papuntang lumang templo. Sa daan, nakakasalubong sila ng maraming monsters at traps,
pero di sila tumitigil. Sa wakas, narating nila yung lumang templo, nakatayo sa harap ng malaking, sirang gusali. Siyempre, lahat sila kinabahan. Pero pinilit pa rin nilang maging matatag at naglakad patungo sa pasukan, nagtataka kung ano ang nasa loob. Pagpasok nila sa dungeon, naglakad ang grupo sa mahabang, walang laman na koridor. Kahit mukhang tahimik ang lugar, ramdam ni Rin na may kakaiba, parang may masamang mangyayari, kaya nag-aalala siya na baka may biglang umatake sa kanila. Nakita ni Arya na natatakot si Rin, kaya sinubukan niyang eye comfort ito, na nagbigay ng nakatutuwang ngiti kay Rin. Pero mabilis din siyang humiwalay nang tingnan siya ni Ed ng masama. Pero kahit ganun, parang mas okay na siya pagkatapos sa sinabi ni Arya. Pero hindi lang si Rin ang may kaba. Si Vil, sa tingin niya, sobrang tahimik ng lugar, kaya dapat tayong maging maingat palagi. Tinitingnan ni Zenon yung architecture ng building, napansin niyang yung mga nakabukol na haligi ay karaniwan noong isang historical period. Na-amaze si Rin sa kaalaman niya, kaya ipinaliwanag niya na matagal ang buhay ng mga elves, kaya madali nilang napapangalagaan ang kasaysayan. Tapos, tinuro ni Arya yung dulo ng hallway, kung saan may malaking gate, pagkatapos niyang tingnan kung may traps. Binuksan ni Vil yung pinto. Pagpasok, may kita silang malaking puno at mga kakaibang artwork sa mga dingding. Agad na tiningnan ni Ed at Arya yung kwarto kung may mga patibong. Buti na lang, mukhang safe naman, pero naiwan sila na walang paraan para magpatuloy. Habang tinitingnan ni Rin yung puting puno na gawa sa marmol at yung lawa na nakapaligid dito, naiisip niya na siguradong may simbolismo itong dala. Kahit nahula lang, parang sigurado siya na may puzzle na kailangang lutesin sa kwarto. Tapos, napansin ni Zenon na may nakasulat malapit sa puno. Habang tinitingnan niya yung sulat, si Goma naman ay tumalon sa mga artificial na lily pads para mag-explore sa pond. Pag-akyat niya sa isa sa mga ugat ng puno, nakita niya na may butas dito. Tumingin si Rin dito, nagtataka kung bahagi ba ng puzzle tong butas. Napansin niya na may kaparehong butas sa kabila, kaya nag-iisip siya kung paano ito masosolusyonan. Tinuro din ni Ed na may mga weird na art pieces sa mga dingding, pero di niya alam kung paano makipag-interact dito. Sa huli, napagtanto ni Zenon na yung sulat sa puno ay galing sa isang tula tungkol sa pag-ibig sa kabilang buhay. Wala pa ring nakakaget sa mga clues yung grupo. Si Rin lang ang talagang nag-iisip ng mabuti, naalala niya yung tungkol sa love poem na nabanggit ni Zenon. Nakikita ni Vil na sobrang seryoso siya, akala niya nag-aalala siya. Pero siniguro ni Rin na nag-iisip lang siya ng plano. Tapos, naisip niya yung Chinese lesson mula sa buhay niya noon, na may love poem tungkol sa dalawang ibon na magkakasama. Nang maalala niya to, naisip niya kung may mga litrato ba ng mga kalahating ibon sa mga pader. Nang marinig to, nagmadali ang grupo na tingnan ang mga pader, at mabilis na nakita ni Rin ang isang ibon na may isa lang na kaliwang pakpak. Samantalang si Vil, nakakita rin ng ibon na may kanang pakpak lang. Kaya akala ng grupo, na solusyonan na nila ang puzzle. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung anong gagawin sa mga litrato. Nagtataka si Rin kung dapat bang itulak yung mga piraso sa mga pader, pero kabado siya na baka matrap sila. Buti na lang, pinapakalma siya ni Zenon na gawin ito, kasi tutulungan siya ng buong grupo kung sakaling may mangyari. Pag itinulak nila yung mga piraso sa pader, biglang may lumabas na dalawang figurine na kalahating ibon mula sa lupa. Nang makuha nila yung mga manika, ininsert ni Vil yung isa sa isang gilid ng puno, habang sinubukan ni Rin ilagay yung isa sa kabila. Pero sobrang bigat nito para sa kanya, kaya pinasok ni Vil ito para sa kanya. Pag naipasok na yung mga figurine, biglang nag-rumble yung lawa at umakyat mula sa lupa. Maya-maya, bumuhos na yung tubig mula sa mga pader, punong-puno na yung buong kwarto. Tapos, biglang nagkiskisan yung buong kwarto sa kidlat habang lumalabas yung isang makapangyarihang storm eel mula sa tubig. Sinasabi ni Zenon na ang storm eels ay isang alamat na halimaw, na sinasabing nangingibabaw sa kalangitan. Nang makita ng grupo ang makapangyarihang halimaw na to, nagtataka sila kung paano nila ito haharapin. Bigla, sumisid ang eel sa tubig, handang sumugod mula sa itaas. Buti na lang, nakakuha si Rin ng alerto mula sa kanyang survival skill, kaya't nakapagbigay ng proteksyon ang mga magic users sa kanila. Bago ang lahat, ligtas pa sila sa ngayon, pero bumalik na naman yung eels sa malalim na tubig, kaya hindi nila ito matunton. Finally, naisip ni Rin yung isang bagay mula sa nakaraan niya,
at sinabi kay Ed na pabagalin yung eel gamit ang magic ng yelo niya. Nagtataka si Vil kung bakit, kaya ipinaliwanag niya na dati, nilalagay nila sa yelo yung mga eel para pabagalin sila bago patayin sa Japan. Nang marinig ito, pumayag si Ed na gamitin yung magic ng yelo, pero sa kondisyon na makakakuha siya ng pagkakataong tamaan yung halimaw. Sa ngayon, hindi niya maabot yung eel kasi sobrang bilis nito. Naisip ni Arya kung may paraan para mahuli yung eel. Kaya nag-isip si Rin. Tapos, bigla siyang nagkaroon ng ideya na kumuha ng something mula sa ref niya. Agad siyang tumakbo papunta sa camper at kumuha ng mga laman loob ng halimaw na balak niyang kainin bilang merienda. Bago niya ito itapon, pinapaalala niya sa mga kasama na maghanda na. Tapos, itinapon niya ito sa ere. Ang matinding amoy ng karne ay nahihikayat ang mga isda na tumalon para kainin ito. Dahil dito, nagkaroon si Ed ng magandang pagkakataon kaya't mabilis niyang pinakulong ito gamit ang kanyang ice spell. Nang maging yelo na ang angpetang, tumakbo si Vil papunta rito at tinaga ang ulo nito pagkalipas ng spell. Pero, ayaw talagang mamatay ng malakas na halimaw, hinayla si Vil sa tubig. Natatakot, tumakbo si Rin papunta sa tubig para iligtas siya, pero pinaalalahanan siya ni Arya na delikado lang yun para sa kanya. Sinisiguro niya na kayang-kaya ni Vil na hawakan ng isang nanginginig na isda. Maya-maya, lumutang napatay yung anguila sa tubig at si Vil, buo at ligtas, ay tumingin sa taas. Nang hilahin ni Ed si Vil mula sa tubig, biglang nawala yung patay na anguila. Sa kabilang banda, tinanong ni Vil si Rin kung okay lang siya, na nagpasiklab ng galit sa kanya, kasi siya pa yung nagpakasobrado. Sa huli, sumuko na si Rin at nagsimula ng tumawa, kasi okay naman lahat. Pero si Goma ang pinakagalit sa lahat, kasi nasaktan siya na iniwan siya ni Rin para habulin si Vil. Pinarusahan niya si Rin ng headbutt sa tiyan, na nawala lahat ng tawa niya. Pagkatapos, nag-ipon sila ng laman ng igat, at sobrang excited si Rin na gamitin ito sa lutuin. May bumukas na portal papuntang ibang kwarto kasi natapos na nila yung challenge. Pagpasok ng lahat sa portal, si Rin at Goma na lang ang natirang pumasok. Hindi ko alam bakit, pero parang may iniisip si Goma habang nakatingin siya sa loob ng portal. Tapos, pumasok na rin si Rin kasama siya, at ang napuntahan nila ay isang walang laman na stadium. Habang nagugulat si Rin sa malaking kwarto na to, napansin niyang totally empty ang stadium. Wala silang makitang traps o mga nakatagong puzzles, kaya nagtataka sila kung anong gagawin. Bigla, tumalon si Goma mula sa balikat ni Rin at naglakad papunta sa gitna ng stadium ng mag-isa. Tapos, naglabas siya ng cute na ungol, at parang magic, lumitaw ang core ng dungeon mula sa lupa. Dito sa gitna ng dungeon, nagtataka si Vil kung paano nakapag-summon si Goma. Biglang nagsalita si Goma, at sa pagkakataong ito, narinig ng lahat ang boses niya. Sinabi niya na nawawala siya sa dungeon bago siya natagpuan ni Rin. Pero dati, dito sa stadium na to siya nakatira. Ngayon, naaalala na niya na siya pala ang tagapagbantay ng dungeon na to, na nakatalaga para protektahan ang core nito. Pagkatapos niyang sabihin yan, lumaki si Goma sa buong laki niya bilang huling boss ng dungeon, na pagtanto niyang ang mahalagang pusa na ito ay talagang delikadong kalaban. Nagtataka si Rin kung kailangan ba talagang magpaalam ng ganito. Itinutok ni Vil ang espada niya kay Goma, handang makipaglaban, pero naguguluhan siya sa ginawa nito. Bilang sagot, itinaas niya ang isang paa, kaya't naghandang tumugon ang grupo. Pero si Goma, siya mismo ang nagwasak sa core ng dungeon, sabi niya kasi dati siyang nagbabantay dito. Pero ngayon, ibang buhay na siya bilang pamilyar ni Rin. Pagkatapos niya sirain ang core, sinabi niya kay Rin na gusto na niyang umalis sa dungeon kasama siya. Habang lahat ay naguguluhan sa sinabi niya, biglang nagsimula ng bumagsak ang dungeon. Kulang na lang ang core, nagkasira-sira na yung buong dimension. Tapos, biglang may lumabas na portal sa harap nila, kaya tinawag ni Vil yung grupo na pumasok agad. Paglabas nila sa dungeon, umuwi na sila. Ang unang ginawa ni Rin ay i-register si Goma bilang formal na familiar niya sa guild. Nang dalhin ni Sheila si Goma para sa stamp, bigla siyang nag-alala at parang naguguluhan, akala niya may turok na mangyayari. Kahit sinabi na ni Rin na stamp lang yun, biglang sumigaw si Goma nang ilagay ito ni Sheila. Pagkatapos nun, bumisita si Rin kay Tori para ipaliwanag lahat ng nangyari. Kahit gaano siya kahusay,
Hindi pa raw siya nakakita ng adventurer na kasing relaxed na tame ang dungeon boss, parang alaga lang sa bahay. Nagtataka siya kung paano niya ito ipapaliwanag sa iba, kaya tinanong ni rin si Goma kung bakit niya siya naging kaibigan. Sinabi ni Goma na naamoy niya ang mabango kay Rin, kaya madali niya itong pinagkatiwalaan. Nang marinig ito, medyo nainis si Rin, nag-aalala kung may body odor ba siya. Pero gets ni Vil ang mundo ni Goma. Sinasabi niya na bilang isang otherworlder, may kakaibang aura ang kaluluwa ni Rin na baka makaakit sa mga halimaw. Nang maintindihan ni Rin ang intensyon ng pusa, sinabi ni Goma na hindi siya dapat umalis sa dungeon. Sa buong buhay niya bilang isang dungeon boss, nakatalaga siyang bantayan ang core. Pero nang bigyan siya ni Rin ng pangalan, nabigyan siya ng kalayaan na gawin ang gusto niya. Pagkatapos, niyayakap ni Sheila yung pusa. Samantalang nagde-decide si Tori na i-report to the higher guilds ito, isipin mo, sa buong kasaysayan ng mga adventurer, wala pa siyang narinig na may nakatim ng boss ng ganun kadali, kaya feeling niya kailangan itong imbestigahan. Sumasang-ayon din si Vil, sinasabi na gusto niyang pumunta sa kapital para kumonsulta tungkol sa background ni Rin. Na-shock si Tori dito, at nagtatanong si Rin kung may kaibigan ba si Vil sa kapital. Sabi niya, kuya niya yun. Tapos bigla niyang sinabi na iba ang nanay ng kuya niya, kaya naman napasok si Rin sa gulat. Kahit na mabait sa kanya ang kuya ni Vil, galing sila sa mayamang pamilya, kaya pinili ng mga kamag-anak ni Vil na siya ang maging tagapagmana. Tinanong ni Rin kung bakit di nila pinili ang kuya niya, kaya ipinaliwanag ni Vil na illegitimate child yung kuya niya, na mas lalo pang nagulat kay Rin. Dahil dito, laging puno ng drama ang pamilya nila tungkol sa tagapagmana. Kaya naman, naiinip na si Vil at umalis siya sa kabisera para maglakbay. Sa lahat ng panahong yun, hindi siya bumisita sa kapatid niya, kahit na hindi naman sila magkaaway. Ngayon, awkward pa rin siya na bumalik, pero iniisip niyang baka matulungan ng kuya niya si Rin. Bago sila umalis papuntang Royal Capital, sinabi ni Vil kay Rin na ibabalita niya sa grupo ang tungkol sa background niya bilang isang saintess. Tumango siya, nagtitiwala sa mga kasama sa party na ito ang sikreto. Mamaya, nang malaman ng lahat ang kwento ni Rin, naisip ng buong grupo na ang lungkot na naaga siya. Naalala ni Zenon ang alamat ng saintess, na nagsasabing may isang saintess na lilito sa mundo para alisin ang demonic plague. Nang marinig ito, nagtataka si Ed kung baka sinasama ng mga tao ang kanilang saintess para maalis ang mga weird na halimaw na lumalabas, na posibleng yun nga yung demonic plague ng mga alamat. Pero sa tingin ni Rin, kabaligtaran ito. Sinasabi niya na itong mga kakaibang halimaw at mga dungeon ay nagsimula lang lumabas nang pumasok siya sa mundong ito, kaya baka talagang naririnig ito ng saintess. Pumapayag din ang iba sa grupo, kasi nga nag-umpisa lang ang mga weird na pangyayari nang dumating siya. Napaisip ang lahat sa balitang ito, pero biglang ininterrupt ni Goma ang seryosong usapan nila para magtanong tungkol sa pagkain. Nang marinig to, medyo nakarelax ang lahat at nagdesisyon si Rin na mag-focus na lang sa paggawa ng masarap na tanghalian imbis na mag-alala tungkol sa kinabukasan niya. Pagkatapos, ipinakita niya si Campy kay Tori at Sheila bago siya magsimula sa pagluluto. Di nagtagal, inihain niya sa kanila ang masarap na orc barbecue at storm eel rice bowl. Parang sa party, agad na nahulog si Tori at Sheila sa sarap ng pagkain. Pagkatapos ng tanghalian, nag-aalala ulit si Rin tungkol sa kanyang nakaraan. Sinusubukan ng mga kasama niya na pasayahin siya, sinasabi na ang kabisera ay punong-puno ng mga lokal na espesyal na pagkain na pwede niyang subukan. Napansin din ni Vil ang pag-aalala sa mukha niya, kaya't sinabi niyang huwag na siyang mag-overthink. Sumasang-ayon din sina Ed at Eria, habang sinasabi ni Zenon na dapat niyang ipagdiwang ang kanyang unang dungeon clearing. Nang marinig ito, naisip ni Rin na talagang nakapag-adventure siya ng matagumpay kasama ang kanyang grupo, kaya't napasaya siya at ipinagdiwang ang kanyang tagumpay. Kinabukasan, nag-explore sina Rin at Vil sa umagang palengke para tingnan ang mga pampalasa. Kahit na interesado si Rin sa lahat ng exotic na sangkap na available sa syudad, inamin niya na gusto lang niyang maglakad-lakad sa palengke. Pero pinapaalalahanan siya ni Vil na malapit na silang pumunta sa kabisera, kaya mabuting mag-stock up ng mga importanteng gamit. Nang marinig ito, sinabi ni Rin na meron na siyang lahat ng sangkap na kailangan niya, pero pinigilan siya ni Vil. Basta, parang may dahilan kung bakit pinipilit niya si Rin na mas magtagal sa pamimili. Kahit anong gawin ni Rin para umalis, si Vil ay tuloy-tuloy sa kwento tungkol sa mga astig na tindahan sa palengke.
Dito niya naisip na nagtatagal lang siya para umiwas sa pagpunta sa kabisera. Kahit na nagulat si Vil sa talino ni Rin, ayaw niya talagang aminin na natatakot siya. Kaya nag-iimbento na lang ng mga dahilan na kailangan niyang maging handa para sa isang malaking biyahe. Tapos, napansin ni Rin si Rento na malapit lang. Nang makita ng Beastman sila, lumapit siya para bumati. Habang nagte-thank you si Rento kay Rin para sa blueberry cookies nung nakaraan, nagtataka si Vil kung nag-aasikaso ba siya para sa orphanage. Pero imbes na maglinis, sinabi ni Rento na nag-e-explore siya sa market para makakuha ng inspirasyon. Bigla, pumasok sa isip niya na tanungin si Rin kung makakatulong siya. Nagulat siya at sinabi niyang aalis na siya para sa isang malaking biyahe, pero si Vil parang chill lang, akala mo may oras pa sila. Mukhang masaya siyang ipagpaliban ang hindi maiiwasan. Nang pumayag silang tumulong, sinabi ni Rento na mag-host siya ng charity festival sa kanyang orphanage, kung saan magbebenta sila ng pagkain para kumita. Nag-iisip siya ng magandang recipe, pero sa totoo lang, wala siyang ideya kung ano ang pwede. Hanggang ngayon, nakagawa lang siya ng dango gamit ang matcha flour, pero sobrang chewy nito. Tapos, weird pa ang lasa at nahihirapan siyang lunukin, kaya klarong hindi ito bagay para sa charity sale. Simpleng buhay lang ang meron yung mga bata sa orphanage, kaya okay lang sa kanila yung kinakain nilang snack. Pero si Rento, alam niyang hindi ito magugustuhan ng ibang tao. Kaya umaasa siya na matutulungan siya ni Rin sa galing niya sa pagluluto. Kahit pumayag si Rin, ramdam din niya yung pressure na makapili ng masarap na putahe sa ganitong kab-iles na panahon. Maya-maya, nakaabot na sila sa orphanage, kung saan may isang batang babae na si Rian na nakatingin kay Rin at Vil na may pagdududa. Inakusahan ni Rian si Rento na nagdala na naman ng mga kaina-hinalang tao sa kanilang ampunan. Kaya na-offend siya at ipinaliwanag na yung dalawa ay mga adventurer na tumulong sa kanila nung isang araw. Pagkatapos ipakilala ni Rin ang sarili niya, humingi ng tawad si Rian sa kanyang masyadong mabigat na paghusga. Nang matapos ang mga pagpapakilala, nagtanong si Rin kay Rian kung pwede bang gamitin ang kusina ng ampunan, kaya pinaalalahanan siya ni Vil na kailangan muna nilang humingi ng permiso sa may-ari. Pero si Rento, nakakuha na ng permiso sa may-ari, kaya pwede na nilang gamitin ang kusina ng walang problema. Dumating siya na may dalang matcha flour. Nakita to ni Rian, nagtataka siya kung bakit niya dinala yung boring na prutas. Sinabi ni Rento na gagawa si Rin ng masterpiece dish gamit ang signature ingredient nila. Pero mas lalo lang itong nagalit kay Rian kasi iniisip niya na malulugi ang orphanage sa babayaran para sa serbisyo ni Rin. Pero pinutol ni Rin ang usapan at sinabing hindi siya naniningil ng kahit anong fee, na lalo pang nagulat kay Rian. Sa mundo nila, ang masarap na pagkain ay parang luxury, kaya walang chef ang nagbibigay ng high-quality recipes ng walang malaking presyo. Pero ayaw pa ring singilin ni Rin, kaya akala ni Rian sobrang bait niya. Mamaya, nag-prepare si Rento ng dango sa harap ni Rin para ipakita kung paano ito ginagawa. Pagkatapos niyang i-roll yung dough kasama ang mga ingredients at pakuluan ito sa tubig, ibinigay niya kay Rin yung natapos na snack. Kinagat niya ito at napansin niyang chewy ito na may kaunting mapait na aftertaste. Pero yung matcha flour, nagdadala ng nutty flavor, na sa tingin ni Rin, makakapagpahusay sa lasa. Una, tinanong niya si Rento kung pwede bang lutuin ang dango sa ibang paraan. Sinabi ni Rento na yung tatay sa orphanage ay bawal ang mga unhealthy foods para sa mga bata. Nang marinig to, naintindihan ni Rin lahat ng mga limitasyon sa orphanage at charity sale, kaya nagsimula na siyang mag-isip ng perfect na putahe na masisiyahan ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, naisip niya kung mas okay kaya ang honey dango, pero naisip niya na mawawalan din ito ng lasa ng mabilis. Sa wakas, nagkaroon si Rin ng magandang ideya na i-enhance na lang yung dango ni Rento gamit yung matcha flour, imbis na gumawa ng bago. Nagdesisyon siyang gumawa ng cheese ball gamit yung mga sangkap niya. Wala namang ideya sina Ryan at Rento tungkol sa cheese balls, kaya sinubukan ni Rin na ipaliwanag sa kanila yung ulam na yun. Hindi pa rin nila naiintindihan, kaya't nagdesisyon si Rin na ipakita na lang sa kanila kung paano. Bago magsimula, pinapaalalahanan niya si Rento na mag-focus. Una, sinasabi niyang salain muna ang matcha powder bago ihalo sa dough para hindi magdikit-dikit. Sunod, nagdadagdag siya ng grated cheese, asin, at konting mantika. Sa wakas, unti-unti niyang dinadagdagan ng gatas habang hinahalo yung buong halo.
Pagtapos na yung dough, pinipiga ni rin ito sa mga bola at nilalagay sa oven para i-bake. Maya-maya, ready na yung cheese balls, at nagulat si Rento na ang dali lang palang gawin. Tumango si Rin, sinasabing pinili niya yung madaling recipe para matulungan yung mga bata sa orphanage na makagawa ng marami para sa festival nila. Tapos, lahat sila naglalaway sa cheese balls, kaya sabi niya sa kanila na maghintay muna para lumamig. Pero, syempre, walang nakinig sa mga gutom na aso, kaya sunog ang dila nila. Pero kahit ganon, lahat sila pinuri si Rin dahil ang sarap talaga. Maya-maya, yung masarap na amoy ng cheese balls, dinala yung ibang mga ulila sa kusina. Kahit na kinakabahan sila kay Rin, di nila mapigil ang tumakbo papunta sa counter nang makita ang masarap na pagkain. Para hindi maistorbo si Rin, tumakbo si Rento palabas dala ang cheese balls habang sinundan siya ng mga bata. Habang nag-e-enjoy sila, pumasok si Rija, ang tatay ng orphanage, sa kusina. Nakilala niya si Rin at si Vil bilang mga miyembro ng Team Smorgasbord, at nagpasalamat siya sa kanila sa pagtulong sa party ni Rento sa Fire Bear. Tapos, tinanong ni Rija kung bakit nandoon si Rin sa kanilang kusina, kaya napagtanto ni Rin na naglay si Rento tungkol sa pagkuha ng permiso mula sa kanya. Mamaya, tinikman ni Rija yung cheese ball at ang sarap daw. Kitang-kita sa mukha niya yung reaction. Si Rento, feeling niya siguradong mabibenta to sa charity event. Pero yung pari, di pa raw natikman yung ganitong cheese balls, kaya nagtataka siya kung mahalaga ba yung recipe. Sinabi ni Rin na simple lang naman to na merienda, pero si Rija akala niya, malaking tulong to sa orphanage niya. Pero ayaw pa rin ni Rin na kunin yung credit para sa dish. Tapos, sinabi ni Rin kay Rija na pwede siyang gumawa ng matamis at maalat na bersyon ng dessert sa pamamagitan ng pagdagdag ng mas maraming honey o mani sa halo. Kahit na sobrang exaggerated ng reaksyon ng lahat, patuloy pa rin si Rin na sinasabi ang kanyang cooking secret, kaya pinagsabihan siya ni Ryan na mag-ingat. Samantala, tinanong ni Rija si Rin kung may paraan ba siya para pasalamatan siya. Hiningi niya ang Makhai flour powder, at pumayag naman si Rija. Bukod dito, binigyan ni Rija si Rin ng isang charm na nakuha niya mula sa kanyang templo. Kahit na sinubukan ni Rin na tumanggi sa mahalagang regalo, pinilit siya ni Rija. Sinasabi na napakalaking pabor ang ginawa niya para sa mga kids niya. Ang ibang mga bata ay nag-encourage din sa kanya na tanggapin ito, kaya sa huli, pumayag na rin siya. Mamaya, sinabi ni Vil sa kanya na magandang gamitin ang magic charm para palakasin ang depensa niya, lalo na't di niya magamit ang ibang kagamitan. Tumango siya, nagugulat na sa tingin niya ay karapat-dapat siya sa ganitong mahalagang bagay. Sa isip ni Rin, isa lang siyang simpleng kusinira, hindi siya ganap na mandirigma para sa grupo, kaya hindi niya iniisip na karapat-dapat siya sa magandang load. Nang marinig ang kanyang insecurities, pinatotohanan ni Vil na sobrang importante siya sa Team Smorgasbord. Sa totoo lang, puro sunog na karne ang kakainin ng grupo kung wala siya. Pag nabanggit ang pagluluto, parang nagising si Rin, excited na magluto ng masarap na almusal para sa mga kasama niya sa bahay. Pero sinabi ni Vil na nagdesisyon na yung grupo na mag-almusal na lang sila sa sarili nila, kaya di na kailangan bumalik sa bahay. Sa halip, magkikita na lang sila sa isang lugar pagkatapos ng almusal at sabay-sabay na silang aalis papuntang kabisera. Pagkatapos niyang ipaliwanag to, inalok niya si Rin na ipasyal siya sa mga magandang kainan. Di nagtagal, napagpasyahan nilang kumain sa paborito ni Vil na restaurant. Dito, nakakaramdam ng guilt si Rin kasi ang dami niyang in-order, pero sinisigurado ni Vil na kalahati lang yun ang kinakain ng mga kasama niya sa party. Habang nagugulat si Rin, nagtatanong si Vil kung bakit ang tahimik ng bayan kahit na may crisis sila sa Saintes. Maya-maya, dumating na yung waitress at nagdala ng pagkain para sa kanilang dalawa. Kahit si Goma, nakakakuha ng masarap na serving, kaya isip ni Vil, tamang panahon na para kumain kesa sa mga seryosong usapan. Excited si Rin na subukan lahat ng local specialties at sobrang nag-enjoy siya. Pagkatapos niyang maubos ang pagkain, humiling siya sa waitress na bilhan siya ng karne kasi gusto niyang lutuin ito para sa party niya. Nang marinig ng waitress ang pagmamahal ni Rin sa pagkain, agad siyang pumayag at sinabihan ang may-ari ng restaurant. Una, naiinis yung boss sa kanya dahil sa kakachika. Pero nung narinig niya yung hiling ni Rin, ngumiti siya at binigyan siya ng maraming pagpipilian. Pagkatapos bumili ng malaking dami ng isda, naglalakad na sila papunta sa meeting spot.
Sa daan, tinanong ni Vil si Rin kung pwede siyang gumawa ng pritong isda with tartar sauce, kasi kulang daw sa asim yung pagkain sa restaurant. Ngumiti siya at sinimulan siyang asarin tungkol sa panlasa niya, at maya-maya, naabutan na sila ni Ed at Eria. Nagtataka si Rin kung nasaan na sila, kaya't ipinaliwanag ni Ed na naghanap lang sila ng magandang kainan. Pero hindi sila makapagdesisyon sa kahit anong restaurant matapos galugarin ang buong bayan. Sa huli, pareho nilang naisip na nasanay na sila sa masarap na tanghalian ni Rin sa Campi. Aminado si Vil na nasanay na rin siyang kumain sa comfy na upuan, kaya ngayon parang weird kapag kailangan nilang kumain sa lupa. Habang tinutokso ng lahat si Rin dahil sa pag-spoil sa kanila, napansin niya yung magandang hairpin sa buhok ni Eria. Nang marinig ito, agad na sinamantala ni Ed ang pagkakataon para ipakita yung regalo na binili niya para sa kanyang magandang asawa. Pero biglang naging seryoso siya, sinabi ng nagbebenta ng accessories na never pa siyang nakakita ng mga halimaw sa paligid hanggang sa mga nakaraang panahon. Ito ang nagpapatunay na yung mga biglaang paglabas ng mga halimaw ay nagsimula ng tawagin si Rin sa ritual ng Saintess. Ngayon, sinasabi ni Vil sa lahat na huwag mag-alala tungkol dito, kasi dapat nilang imbestigahan to sa Royal Capital. Habang sumasang-ayon sina Ed at Eria, dumating din si Zenon sa meeting spot na may dalang almusal. Tinanong ni Vil kung baka sobra-sobra ang dala niya, pero siniguro ni Zenon na kakainin niya lahat yan. Nang marinig to, nagulat si Rin, at pinapaalala ni Eria sa kanya na tinatawag na smorgasbord yan sa isang dahilan. Ngayon na ready na lahat, umaalis na yung grupo para sa party. On the way, nagtanong si Tori kung pwedeng mag-request ng favor, kaya medyo naiinis yung lahat. Si Vil nag-iisip kung gusto niya bang iPadan sila sa isang guild, kaya tumango siya. Tapos, tinanong niya yung grupo kung pwede silang umupo para pag-usapan yung details. Sayang, lalo lang silang nagalit, kaya pinabayaan ni Tori silang kumain habang nag-uusap sila. Sabi niya, may mga dokumento siyang kailangang ipasa sa Adventurers Guild sa isang syudad na tinatawag na Merlova. Napansin ni Vil na madali lang nilang magagawa to dahil sa van ni Rin, pero naiinis siya na ginagamit ni Tori si Rin parang surir. Nang magreklamo siya, sinigurado ni Tori na babayaran niya ang trabaho. Sinabi ni Rin na papunta na si Merlova sa kabisera, kaya okay lang na dumaan sila doon. Pero nung nabanggit niyang may delay ang pagdating nila ng ilang araw, agad na pumayag si Vil sa request ni Tori na magpabagal pa. Pagkatapos nilang pumayag, nagsimula na si Tori makipag-negotiate sa bayad kay Vil, habang ang ibang kasamahan nila ay pinapatikim si Rin ng mga almusal nila. Bilang kapalit, tinikman din nila ang cheese balls ni Rin, katulad ng ibang luto niya. Sobrang patok din yung cheese balls. Actually, sobrang gusto ni Arya yung mga yun kaya ayaw niyang bitawan si Rin habang buhay. Mamaya, tinanong ni Rin kung anong klaseng lugar yung Merlova, at nalaman niyang isang volcanic town siya na maraming hot springs at mga panday. Pagkatapos magdesisyon lahat, umalis na yung grupo papuntang Campi, at sobrang excited si Rin na matikman lahat ng specialty sa kakaibang lugar na to. Ayan na, episode 7 na yan. Mag-subscribe ka para di mo mamiss ang susunod na parte, at panoorin mo na rin yung next video na nasa screen.